Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo, nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alak ng puso, sa libre mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, may dilag ang tula, at awit sa paglayang minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan pa may magdidinig, lupa ng araw ng walang ibang simbang, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy. Just
sa miyang Mindanao mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon, masidakon, malipayon, pagpala sa katahon. Magkapiling taning kasing-kasing, ang kabalaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag usab man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadaugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, ang tanaw mong natawan. Isag-usap man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadaugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadaugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Mga bata, karong adlaw aduna na usab kitay bag-ong nga leksyon. Andam na ba kamo nga magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta. Karong buntaga, magkat-on kita mahitungod sa pagsunod-sunod sa mga panghitabo. Mga bata, na ako'y ipakita nga hulagway. Inyong makita diha sa hulagway ang akong mga gibuhat pagmata nako sa sayo sa kabuntagon. Mga bata, ang una na kong gibuhat mao nga nang hipos ko sa akong higdaanan. Akong usbon mga bata, ang una na kong gibuhat mao ang nang hipos ko sa akong higdaanan. Ang ikaduha na kong gibuhat mga bata, mao nga nang hilamos ko. Akong usbon mga bata, ang ikaduha na kong gibuhat, mao nga nang hilamos ko. Ang sunod na kong gibuhat mga bata, mao nga nikaon ko sa akong pamahaw. Akong usbon mga bata, ang sunod na kong gibuhat, mao nga nikaon ko sa akong pamahaw. Paguman ako og kaon sa akong pamahaw mga bata, ang sunod na kong gibuhat, nagtoothbrush ko sa akong ngipon. Akong usbon mga bata, paguman akong kaon sa akong pamahaw, ang sunod na kong gibuhat, nagtoothbrush ko sa akong ngipon. Ang katapusan na akong gibuhat mga bata, mao nga nag-ilis ko sa akong sinina aron maandam nako ang akong pag-adto sa eskwelahan. Akong usbon mga bata, ang katapusan akong gibuhat mao nga nag-ilis ko sa akong sinina aron maandam nako ang akong pag-adto sa eskwelahan. Mga bata, ang atong gitun-an karong adlaw ang pag-ila sa saktong pagsunod-sunod sa mga panghitabo sama sa akong gibuhat pagmata nako sa buntag. Karon mga bata, na ako ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Okay, karon mga bata, atong ihan-ay ang mga hulagway kung asa ang nag-una-ana nga hulagway sa mga gibuhat ni teacher o nako pagmata
nako sa sayo sa buntag. Okay, atong mianhay hanay mga bata asay una nga kulagway ang nahitabo. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay. Pagmata nako sa sayo sa buntag unsay unang nahitabo. Okay, Aidan. Unsay gibuhat ni teacher? May mata siya. Bangon sa higdaanan. Very good. Sunod. Kasi sunod niya nakita po. CJ. Okay, very good. Ang ibuhat ni teacher. Namilo sa habol. Iyang habol. Very good. Next. Kasi sunod. Gab. Sige, buhat ni teacher. Very good! Nang hilamos. Sunod, Aidan. Sige, buhat ni teacher. Nang toothbrush. Now, toothbrush. Very good. So, nasabtan ninyo mga bata? Yes, teacher! Okay, ang unang gibuhat ni teacher kay gibangon siya sa iyang higdaanan, namilo sa habol, nanghilamos sa nawong, o nag-toothbrush sa iyang ngipon. Inala ba inyong gibuhat mga bata? Yes, teacher! Very good! Nasabtan ninyo mga bata? Yes, teacher! Pakpakan na to itong pagaling mo mga bata. Mga bata, oras na aron ikaw na pod ang musulti sa akong gibuhat sa pagmata nako sa sayo sa kabuntagon sa insaktong pagsunod-sunod sa mga panghitabo. Isulti kini ngadto sa imong papa. Papa, ang unang gibuhat ni teacher pagmata niya sa buntag, mao nga nanghipo siya sa iyang higdaanan. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nasulti, maayo! Isulti na pod ang sunod nga gibuhat ni teacher. Ngadto sa imong mama. Mama, ang sunod nga gibuhat ni teacher, mao nga nanghilamos siya sa iyang nawong. Sige, isulti na mga bata. Nabuhat ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, maayo! Karon mga bata, isulti na pod ngadto sa imong ate ang ikatulong gibuhat ni teacher. Pagmata niya sa sayo sa buntag, og isulti kini. Ate, ang ikatulong gibuhat ni teacher, mao nga mikaon siya sa iyang pamahaw. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nasulti, maayo! Karon mga bata, isulti na pod ang sunod nga gibuhat ni teacher ngadto sa imong kuya. Og isulti kini. Kuya, ang sunod nga gibuhat ni teacher, mao nga nag-toothbrush siya sa iyang ngipon. Sige, isulti na mga bata.
Nasulti na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nasulti, maayo! Karon mga bata, isulti na pod ang katapusang gibuhat ni teacher ngadto sa ubang pang kauban ninyo sa panimalay. O isulti kini ang katapusang gibuhat ni teacher mao nga nag-ili siya sa iyang sinina. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nasulti, very good! Para sa unang buluhaton, diha sa unang kolom, adunay mga kahon nga naglinya ug sa atbang niini o ikaduhang kolom inyo makita ang mga hulagway. Buhata ang insaktong pagsunod-sunod sa hulagway. Pinaagi sa pagdrawing og linya nga magsumpay sa mga hulagway ngadto sa mga kahon nga anaa sa unang kolom. Ang hulagway nga nagpakita sa unang panghitabo, isumpay kini sa unang kahon. Ang ikaduhang panghitabo, isumpay kini sa ikaduhang kahon nga anaa sa unang kolom hangtod sa katupusan na panghitabo. Alang sa dugang nga pagkat-on, adunay mga hulagway sa panghitabo nga anaa sa saktong pagkasunod-sunod o kolore kini. Akong usbon mga bata, adunay mga hulagway sa saktong pagkasunod-sunod o kolore kini. Og dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Andama og paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 2. Diha inyong makita ang mga latrang K, A, K, I. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa latrang K, latrang A, ug latrang I. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. K-a, k-i, kaki. Akong usbon mga bata. K-a, k-i, kaki. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Atong ilitok ang tingog sa latrang K, latrang A, ug latrang I. K-a, k-i, kaki. Atong usbon mga bata. K-a, k-i, kaki. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata.
Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 3. Diha inyong makita ang mga letrang K, A, K, O. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. K-A, K-O, kako. Akong usbon mga bata. K-A, K-O, kako. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang K, letrang A ug letrang O. K-A, K-O, kako. Atong usbon mga bata. K-A, K-O, kako. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 4. Diha inyong makita ang mga letrang K, I, K, A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. K-I, K-A, kika. Akong usbon mga bata. K-I, K-A, kika. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Atong ilitok ang tingog sa letrang K, letrang I ug letrang A. K-I, K-A, kika. Atong usbon mga bata. K-I, K-A, kika. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 5. Diha inyong makita ang mga letrang K, I, K, O. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa. K-I, K-O, kiko. Akong usbon mga bata. K-I, K-O, kiko. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang K, letrang I ug letrang O. K-I, K-O, kiko. Atong usbon mga bata. K-I, K-O, kiko. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata.
Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 6. Diha inyong makita ang mga letrang K, O, K, A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra ni ini. K, O, K, A, Koka. Akong usbon mga bata. K, O, K, A, Koka. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Atong ilitok ang tingog sa letrang K, letrang O ug letrang A. K, O, K, A, Koka. Atong usbon mga bata. K, O, K, A, Koka. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Utruhan ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 7. Diha inyong makita ang mga letrang M, A, M, I. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra ni ini. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. M-a, M-i, mami. Akong usbon mga bata. M-a, M-i, mami. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Atong ilitok ang tingog sa letrang M, letrang A ug letrang I. M-a, M-i, mami. Atong usbon mga bata. M-a, M-i, mami. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 8. Diha inyong makita ang mga letrang M, A, M, O. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra ni ini. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. M-a, M-o, mamo. Akong usbon mga bata. M-a, M-o, mamo. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Atong ilitok ang tingog sa letrang M, letrang A ug letrang O. M-a, M-o, mamo. Atong usbon mga bata. M-a, M-o, mamo. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata.
Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 9. Diha inyong makita ang mga letrang M, I, M, A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang mga tingog sa letra niini. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. M-I, M-A, Mima. Akong usbon mga bata. M-I, M-A, Mima. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Atong ilitok ang tingog sa letrang M, letrang I, letrang A. M-I, M-A, Mima. Atong usbon mga bata. M-I, M-A, Mima. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usba ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 10. Diha inyong makita ang mga letrang M, I, M, O. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. M-I, M-O, Mimo. Akong usbon mga bata. M-I, M-O, Mimo. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug kamo na pud ang magbasa. M-I, M-O, Mimo. Usba ninyo mga bata. M-I, M-O, Mimo. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usba ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 11. Diha inyong makita ang mga letrang M, O, M, A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon ako kini pagbasa. M-O, M-A, Moma. Akong usbon mga bata. M-O, M-A, Moma. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. M-O, M-A, Moma. Atong usbon mga bata. M-O, M-A, Moma. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usba ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata,
Andama ug paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 12. Diha inyong makita ang mga letrang P, A, P, I. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Pa, pi, papi. Akong usbon mga bata. Pa, pi, papi. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang P, letrang A ug letrang I. Pa, pi, papi. Atong usbon mga bata. Pa, pi, papi. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 13. Diha inyong makita ang mga letrang P, A, P, O. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Pa, po, papo. Akong usbon mga bata. Pa, po, papo. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang P, letrang A ug letrang O. Pa, po, papo. Atong usbon mga bata. Pa, po, papo. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 14. Diha inyong makita ang mga letrang P, I, P, O. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Pi, po, pipo. Akong usbon mga bata. Pi, po, pipo. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang P, letrang I ug letrang O. Pi, po, pipo. Atong usbon mga bata. Pi, po, pipo. Karon mga bata,
Tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 15. Diha inyong makita ang mga letrang P, I, P, A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. P-I, P-A, pipa. Akong usbon mga bata. P-I, P-A, pipa. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang P, letrang I ug letrang A. P-I, P-A, pipa. Atong usbon mga bata. P-I, P-A, pipa. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 16. Diha inyong makita ang mga letrang S, A, S, I. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Sa, si, sasi. Akong utrohon mga bata. Sa, si, sasi. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang S, letrang A ug letrang I. Sa, si, sasi. Atong usbon mga bata. Sa, si, sasi. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 17. Diha inyong makita ang mga letrang S, I, S, A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Si, sa, sisa. Akong usbon mga bata. Si, sa, sisa. Karon mga bata,
Tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang S, letrang I ug letrang A. Si, sa, sisa. Atong balikon mga bata. Si, sa, sisa. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usba ninyo mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 1 and 2, exercises 4, page 18. Diha inyong makita ang mga letrang S, O, S, A. Karon mga bata, ako kining basahon gamit ang tingog sa mga letra niini. Tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. So, sa, sosa. Utrohon nako mga bata. So, sa, sosa. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang S, letrang O ug letrang A. So, sa, sosa. Atong usbon mga bata. So, sa, sosa. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usba ninyo mga bata. Maayo mga bata. Ug dinhi natapos ang atong review karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy!
Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 science, maila ang kinaiya sa tanom nga nasunod gikan sa ginikanan nga tanom ngadto sa bag-ong turok nga tanom. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa kinaiya sa tanom nga nasunod gikan sa ginikanan nga tanom ngadto sa bag-ong turok nga tanom. Paklia ang inyong self-learning materials sa grade 3 science, pages 44, 45, 46, 47, and 48. Mga bata, ang mga bag-ong turok nga tanom nakasunod og mga kinaiya gikan sa ilang mga ginikanan nga tanom. Ang pipila nga kasagarang nasunod nga mga kinaiya gikan sa ginikanan nga tanom ngadto sa iyang batan-ong tanom mao ang kolor sa bulak, porma sa bulak, gidak-on sa bulak, posisyon sa bulak, kolor sa liso, porma sa liso, porma sa dahon, gidak-on sa dahon, kolor sa dahon, ug sumbanan sa dahon. Mga bata, ang heredity ang tawag sa pagpasa sa mga kinaiya gikan sa ginikanan nga tanom ngadto sa mga bag-ong tubo o bag-ong turok nga mga tanom. Pananglitan mga bata, diha sa inyong self-learning materials, inyong makita ang hulagway sa tanom nga mais. Mao kini ang kinaiya sa ginikanan nga mais. Adunay pinatag-as nga mga dahon. Adunay lunhaw nga kolor sa mga dahon. Inyong nakita nga adunay check ang kolum sa kinaiya nga nasunod sa bag-ong turok nga mais gikan sa ginikanan nga mais. Kini nagpasabot nga ang maong pananglitan nagpakita nga napasa sa ginikanan nga mais ang mga makita nga kinaiya ngadto sa bag-ong turok nga mais sama sa lunhaw nga color og pinatag-as nga dahon. Alang sa dugang impormasyon, basaha ang inyong self-learning materials ug basaha ug buhata ang mga buluhaton nga inyong makita sa inyong activity sheets. Para sa mga bata sa grade 2 MTB, makakuha og impormasyon gikan sa mapa sa komunidad gamit ang mga giya nga pangutana. Mga bata, kagahapong adlaw aton nakatunan ang pagkuha og impormasyon gikan sa mga pahibalo gamit ang mga giya nga pangutana. Karong adlaw aton katunan ang pagkuha og impormasyon gikan sa mapa sa komunidad gamit ang mga giya nga pangutana. Ang inyong buluhaton inighumani ining atong leksyon, usa ka written activity. Mga bata, ang mapa usa ka patag nga representasyon sa usa ka lugar o komunidad. Mas dali nato mahibaluan ang lokasyon sa usa ka estruktura o lugar sa komunidad kung mogamit kita og mapa. Mao kini ang mga pangutana nga angay matubag gikan sa pahibalo aron makakuha kita og husto nga impormasyon. Una, unsa ang makita sa amihanan sa mapa? Ikaduha, unsa ang makita sa habagatan sa mapa? Ikatulo, unsa ang makita sidlakan sa mapa? Ug ikaupat,
Unsa ang makita sa kasadpan sa mapa? Mga bata, lantawan ninyo ang mapa nga anaa sa kahon. Mao kini ang sampol nga mapa sa komunidad. Mga bata, ang amihanan mao ang tawag sa direksyon sa ibabaw nga bahin. Ang habagatan ang tawag sa direksyon sa ubos nga bahin. Ang kasadpan ang tawag sa direksyon sa wala nga bahin. Mao kini nga direksyon mosalop ang adlaw. Og sa sidlakan, ang tawag sa direksyon sa tuo nga bahin. Mao kini ang direksyon musubang ang adlaw. Karon mga bata, aduna kita sa pananglitan. Paklia ang pages 6 and 7 sa inyong RBI Learning Materials. Lantawan ninyo ang mapa nga anaa sulod sa kahon. Diha inyong makita si Ana, ang bakery, ang high school, ang balay, ug ang elementary school. Karon, atong tubagon ang pangutana base sa makita sa mapa. Ang unang pangutana mao ang unsa ang makita sa amihanan ni Ana? Kung ang inyong tubag, bakery, sakto mga bata. Ang makita sa amihanan ni Ana, mao ang bakery. Karon, ato nakita sa ikaduha nga pangutana. Unsa ang makita sa habagatan ni Ana? Kung ang inyong tubag, balay, sakto mga bata. Ang makita sa habagatan ni Ana, mao ang balay. Karon, adto nakita sa ikatulo nga pangutana. Unsa ang makita sa sidlakan ni Ana? Kung ang inyong tubag, high school, sakto mga bata. Ang makita sidlakan ni Ana, mao ang high school. Karon, adto nakita sa ikaupat nga pangutana. Unsa ang makita sa kasadpan ni Ana? Kung ang inyong tubag, elementary school, sakto mga bata. Ang makita sa kasadpan ni Ana, mao ang elementary school. Mga bata, husto ang tubag sa number 1 hangtod sa number 4. Base sa mapa, ang bakery anaa mahimutang sa amihanan o ibabaw nga bahin ni Ana. Anaa usab sa habagatan o ubos nga bahin ni Ana ang balay. Makita usab sa sidlakan nga bahin ni Ana ang high school. Anaa usab sa kasadpan ang elementarya o elementary school. Karon mga bata, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 7 and 8 sa inyong RBI Learning Materials. Lantawa ang mapa. Tubaga ang mga pangutana base sa mapa. Isulat ang tubag sa bakanteng linya. Para sa mga bata sa Grade 2 Arts, makadesign gamit ang drawing o painting materials sa mga hayop sa ilang puloy-anan nga nagpakita sa ilang unique nga mga porma o features sa ilang lain-lain nga mga color o tekstura sa ilang panit.
Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-design gamit ang drawing o painting materials sa mga hayop sa ilang puloy-anan nga nagpakita sa ilang unique nga mga forma o features, lain-lain nga mga color o tekstura sa panit. Ang inyo usa buluhaton inig human ni ining atong leksyon usa ka performance activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 Arts, pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang drawing o sa kaarte o teknik sa paggama og imahe sa papel gamit ang nagkalain-lain nga mga linya. Ang habitat mao ang natural nga balay, gipuy-an o palibot sa usa ka tawo, hayop, tanom ug uban pang organismo. Mga pananglitan sa drawing sa mga hayop na anaa sa ilang gipuy-an. Ang unang drawing nagpakita sa mga pato sa ilang gipuy-an nga limaw. Ang ikaduhang drawing nagpakita sa duha ka langgam sa ilang gipuy-an nga kahoy. Pananglitan, karon magdrawing kita og hayop nga anaa sa iyang gipuy-an. Aduna kitay mga lakang sa pagdrawing og hayop nga anaa sa iyang gipuy-an. Una, diha inyong makita nga akong giandam ang akong lapis, eraser, crayola, ug bond paper. Ikaduha, sa pagdrawing, huna-hunaa ang hayop nga imong i-drawing ug ahas siya nagpuyo. Unahon og drawing ang hayop nga imuhang gusto. Diha inyong makita nga akong gidrawing ang iro tungod kay mauman kini ang hayop nga ako ang gusto. Ikatulo, isunod og drawing ang habitat sa hayop. Diha inyong makita nga akong gidrawing ang balay sa akong iro. Ikaupat, tarungon ang uban pang detalye o kuluran kini aron mas munindot. Diha inyong makita ang pagdrawing og hayop nga anaa sa iyang habitat o gipuy-an. Mga bata, maukadto ang mga lakang sa pagdrawing og hayop nga anaa sa iyang gipuy-an. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 3 sa inyong RBI learning materials. Pagdrawing og usa ka hayop nga anaa sa iyang gipuy-an o habitat nga nagpakita og importansya sa porma, color ug texture niini. Para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics, masubtract sa 1-digit numbers gamit ang una-una gikan sa 2-digit numbers nga minuends nga walay pa nagpundok gamit ang angay nga mga estratehiya. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-subtract sa 1-digit numbers gamit ang una-una gikan sa 2-digit numbers nga minuends nga walay pa nagpundok gamit ang angay nga mga estratehiya. Paklia ang inyong self-learning materials sa episode 15, Grade 1 Mathematics, pages 20, 21, 22, and 23. Akong balikon, episode 15, Grade 1 Mathematics, pages 20, 21, 22, and 23. Mga bata, subtraction o pagkuha ang tawag sa pagkuha sa usa ka numero gikan sa usa ka numero. Diha sa inyong self-learning materials, makita ang pahigda nga linya o ang minus sign. Sa mathematics,
Mao kini ang gamiton nga simbolo sa pagkuha o subtraction. Minuend ang tawag sa kuhaanan. Subtrahend ang tawag sa gikuha. Ug difference ang tawag sa tubag o iban. Adto ta sa laing pananglitan mga bata. Mao kini ang mga pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Adunay duha ka mga pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Ang duha ka estratehiya mao ang compensation strategy o jump strategy. Ato unang tun-an ang compensation strategy. Ang compensation strategy kini nga pamaagi magamit pinaagi sa pagkuha og duol nga numero nga may tagnapulo o by 10 ug pagdugang og numero depende sa iyang gigamit ngadto sa gikuhaan nga numero. Mao kini ang mga dapat natong hinumduman mga bata. Una, kung mogamit og 9 or 9, magkuha og napulo or 10, dayon magdugang og 1. Ikaduha, kung mogamit og 8 or 8, magkuha ka og napulo or 10, dayon magdugang ka og 2 or 2. Ikatulo, kung mogamit og 7 or 7, magkuha ka og napulo or 10, dayon magdugang ka og 3 or 3. Ikaupat, kung mogamit ka og 6 or 6, magkuha ka og napulo or 10, dayon magdugang ka og 4 or 4. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang compensation strategy ug kung unsa ang angay hinumduman kung mogamit og subtrahend nga 7. Mga bata, kung mogamit og subtrahend nga 7, magkuha ka og napulo, dayon magdugang og 3. Pananglitan sa number 1. Napulo og 4, kuhaan og 7, nabinlan og 7. Akong balikon, napulo og 4, kuhaan og 7, nabinlan og 7. Sa maong numero, ang atong minuend, mao ang napulo og 4. Kuhaan sa subtrahend, nga mao ang numero nga 7. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 7, nga adunay tagnapulo kabuok sulod. Napulo ang duol nga numero sa 7. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga napulo og 4. Ang napulo og 4, kuhaan og napulo, nabinlan og 4. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og 3. Ang 4, dungagan og 3, mahimong 7. Napulo og 4, kuhaan og 7, nabinlan og 7. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 7, magkuha ka og napulo. Napulo ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini, dungagan nimo og 3. Adto na ta sa ikaduhang pananglitan. 25, kuhaan og 7, nabinlan og napulo og 8. Akong balikon, 25, kuhaan og 7, nabinlan og napulo og 8. Sa maong numero, ang atong minuend, mao ang 25. Kuhaan sa subtrahend, nga mao ang numero nga 7. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton,
mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 7 nga adunay tagnapulo ka buok sulod. Napulo ang duol nga numero sa 7. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 25. Ang 25 kuhaan og napulo, nabinlan og napulo og 5. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og 3. Ang napulo og 5, dungagan og 3, mahimong napulo og 8. 25 kuhaan og 7, nabinlan og napulo og 8. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 7, magkuha ka og napulo. Napulo ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini dungagan nimo og 3. Adto na ta sa number 3. 33 kuhaan og 7, nabinlan og 26. Akong balikon, 33 kuhaan og 7, nabinlan og 26. Sa maong numero, ang atong minuend mao ang 33. Kuhaan sa subtrahend nga mao ang numero nga 7. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 7 nga adunay tagnapulo ka buok sulod. Napulo ang duol nga numero sa 7. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 33. Ang 33 kuhaan og napulo, nabinlan og 23. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og 3. Ang 23 dungagan og 3, mahimong 26. 33 kuhaan og 7, nabinlan og 26. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 7, magkuha ka og napulo. Napulo ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini dungagan nimo og 3. Adto na ta sa number 4. 42 kuhaan og 7, nabinlan og 35. Akong balikon, 42 kuhaan og 7, nabinlan og 35. Sa maong numero, ang atong minuend mao ang 42. Kuhaan sa subtrahend nga mao ang numero nga 7. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 7 nga adunay tagnapulo ka buok sulod. Napulo ang duol nga numero sa 7. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 42. Ang 42 kuhaan og napulo, nabinlan og 32. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og 3. Ang 32 dungagan og 3, mahimong 35. 42 kuhaan og 7, nabinlan og 35. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 7, magkuha ka og napulo. Napulo ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini dungagan nimo og 3. Number 5. 51 kuhaan og 7, nabinlan og 44. Akong balikon, 51 kuhaan og 7, nabinlan og 44. Sa maong numero, ang atong minuend mao ang 51. Kuhaan sa subtrahend
nga mao ang numero nga 7. Mga bata, mao kini ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 7 nga adunay tag 10 ka buok sulod. 10 ang duol nga numero sa 8. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 51. Ang 51 kuhaan og 10 na binlan og 41. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og 3. Ang 41 dungagan og 3 mahimong 44. 51 kuhaan og 7 na binlan og 44. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 7, magkuha ka og 10. 10 ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini dungagan nimo og 3. Adto na ta sa inyong buluhaton. Tabangi ang usa ka sakyanan aron makaabot sa finish line pinaagi sa pagtubag sa mga musunod gamit ang huna-huna lamang. Isulat ang imong tubag sa blanko. Pananglitan mga bata, para makaabot kita sa finishing line, magsugod kita sa starting line. Diha inyong makita ang mga numero na 10 og 2, kuhaan og 7, na binlan og 5. Tungod kay sa maong numero ang atong minuend, mao ang 10 og 2. Kuhaan sa subtrahend nga mao ang numero nga 7. Mga bata, atong hinumduman ang pamaagi sa pag-subtract nga utok ra ang gamiton. Una natong buhaton, mao ang pangitaon ang duol nga numero sa 7 nga adunay tag 10 ka buok sulod. 10 ang duol nga numero sa 7. Mao kini ang atong ikuha sa minuend nga 10 og 2. Ang 10 og 2 kuhaan og 10 na binlan og 2. Human nato kining kuhaan, magdugang dayon kita og 3. Ang 2 dungagan og 3 nahimong 5. 10 og 2 kuhaan og 7 na binlan og 5. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 7, magkuha ka og 10. Hinumdumi mga bata nga kung ang subtrahend 7, magkuha ka og 10. 10 ang imong kuhaon sa minuend. Ang resulta ni ini dungagan nimo og 3. Kamo na pud mga bata, sugdin ninyo sa kinaubsan, padulong sa kinaibabuan. Para sa mga bata sa Grade 1 Araling Panlipunan, mapakita ang importansya sa storya sa kaugalingong pamilya. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita sa importansya sa storya sa kaugalingong pamilya. Ang iniusab buluhaton ining human ining atong leksyon o sa ka-written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 1 Araling Panlipunan, pages 1, 2, and 3. Mga bata, ang pamilya mao ang usa sa mga mahinungdanong gasa sa Ginoo sa matag tawo. Sa sulod sa pamilya, una nimong masinati ang gugma sa imong ginikanan ug mga igsuon. Bisan unsa pa ang kahimtang sa imong pamilya, angay nga imo kining ipasigarbo tungod kay natawo o nahimugso ka niining kalibutana tungod sa imong pamilya.
Ang matag pamilya adunay talagsaon nga istorya nga ikapasigarbo. Kini na porma base sa gibuhat sa imong pamilya. Pananglitan mga bata, atong tan-awon ang hulagway nga nagpakita og importansya sa istorya sa usa ka pamilya. Ang imong pagkahimugso usa ka importante nga istorya sa inyong pamilya. Mga bata, ang hulagway nagpakita sa usa ka importante nga panghitabo sa usa ka pamilya. Ang imong pagkahimugso usa sa mga importante nga istorya tungod kay mao kana ang adlaw sa imong pag-abot sa ilang kinabuhi. Karon lantawan na pod ninyo ang sunod nga hulagway. Ang imong unang pagtikang usa sa importanteng storya sa inyong pamilya. Mga bata, makita sa hulagway ang unang tikang sa usa ka bata. Ang unang pagtikang sa bata, usa sa mga importanteng storya sa pamilya tungod kay nagpakita kini sa imong pagtubo nga gipakita pinaagi sa imong pagkat-on og tikang. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 3 and 4 sa inyong RBI Learning Materials. Botangi og check ang kahon kung nagpakita ang hulagway og pahayag sa pagkabililhon sa mga istorya sa pamilya og X kung wala. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 Filipino, nagagamit ng wasto ang aspekto o panahunan ng pandiwang panghinaharap o magaganap sa pangungusap at sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Mga bata, kahapon nalaman natin kung paano gamitin ng wasto ang aspekto o panahunan ng pandiwang pangkasalukuyan o nagaganap sa pangungusap at pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Sa araw na ito, ating alamin kung paano gamitin ng wasto ang aspekto o panahunan ng pandiwang panghinaharap o magaganap sa pangungusap at pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Ngayon, pakinggan natin ang segment sa usapan ng magkapatid nang puntahan nila ang kanilang ama. Tingnan mo si Papa Chloe, seryosong-seryoso. Oo nga, kuya. Seryosong-seryoso nanonood ng magandang palabas sa telebisyon si Papa. Di ba kahapon, Chloe, nanood din siya ng palabas na iyan? Tama ka, kuya. Tansya ko, manonood na naman siya ng palabas na yan bukas. Ating napakinggan na sinabi ni Chloe na, "Tansya ko, manonood na naman siya ng palabas na iyan bukas." Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay manonood. Ang pandiwang manonood ay nasa aspekto o panahon ng panghinaharap o magaganap dahil ang kilos ay hindi pa nagaganap o gagawin pa lamang. Ito ay may signal word o palatandaan na bukas. Mga bata, ang pandiwa ay salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao,
hayop o bagay. Binubuo ito ng salitang ugat at mga panlapi. Ang pangatlong uri o aspekto o panahunan ng pandiwa ay ang panghinaharap o magaganap. Sa panghinaharap o magaganap na aspekto o panahunan ng pandiwa, ang kilos ay hindi pa nagaganap at gagawin pa lamang. Ito ay ginagamitan ng mga salitang bukas, mamaya, sa susunod na araw, sa Lunes, sa darating na taon. Panlaping ginagamit ay ma at mag. Mga bata, pag-aralan natin kung paano binubuo ang pandiwang manonood. Binubuo ang pandiwang manonood sa pamamagitan ng salitang ugat na nood at uulitin ang unang pantig ng salitang ugat na nood. Pagkatapos, dinagdagan ng panlaping ma. Ang panlaping ma ay ilalagay sa unahan ng pandiwa, kaya ang pandiwa ay magiging manonood. Mga bata, ginagamit rin sa aspekto o panahunan ng pandiwang panghinaharap ang panlaping mag. Ang panlaping mag ay ilalagay sa unahan ng pandiwa at uulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, maglalaba. Ang pandiwang maglalaba ay binubuo sa pamamagitan ng salitang ugat na laba at inuulit ang unang pantig sa salitang ugat na laba. Pagkatapos, dinagdagan ng panlaping mag, ang panlaping mag ay ilalagay sa unahan ng pandiwa. Kaya, ang pandiwa ay magiging maglalaba. Iba pang halimbawa ay magsasaing, maglalakad. Kung ang pandiwa ay ginagamitan ng panlaping sa aspekto o panahunan ng pandiwang panghinaharap, uulitin lang ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, ang pandiwang sumasayaw ay magiging sasayaw. Ang pandiwang kumakain ay magiging kakain. Binubuo ang pandiwang sasayaw at kakain sa pamamagitan ng salitang ugat na sayaw at kain. Pagkatapos, uulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Kaya, ang pandiwa ay magiging sasayaw at kakain. Iba pang halimbawa ay ang mga pandiwang aawit, susulat. Kung ang pandiwa ay ginagamitan ng panlaping in sa aspekto o panahunan ng pandiwang panghinaharap, uulitin ang unang pantig ng salitang ugat at ilalagay ang panlaping in o hin sa dulo. Halimbawa, ang pandiwang kinakain ay magiging kakainin. Ang pandiwang sinasabi ay magiging sasabihin. Ang pandiwang kakainin at sasabihin ay binubuo sa pamamagitan ng mga salitang ugat na kain at sabi. Pagkatapos, uulitin ang unang panting ng salitang ugat at dadagdagan ng panlaping in at hin sa dulo. Kaya, ang pandiwa ay magiging kakainin at sasabihin. Iba pang halimbawa ng mga pandiwang nasa aspekto o panahonang panghinaharap ay aalamin, aakyatin, dadalhin, at babasahin. Mga bata, para maisalaysay o maibahagi ng maayos ang isang pangyayaring nasaksihan, kailangan nating isalaysay o ibahagi ang kompletong detalye nito. Gamitin natin ang pamamaraan ng noting details o pagsagot ng WH and how questions bilang batayan. Halimbawa, isasalaysay ko ang isang pangyayaring aking nasaksihan gamit ang mga pandiwang nasa aspekto o panahonang panghinaharap o magaganap. Sasagutin ko muna ang tanong bilang aking gabay.
Ang unang tanong ay, kailan naganap ang pangyayaring aking nasaksihan? Ang sagot ay, 3 ng Oktubre, araw ng Lunes. Pangalawang katanungan, ano ang ginagawa namin sa araw na iyon? Ang sagot ay, ang aking pamilya ay abalang-abala sa paghahanda. Pangatlong katanungan, bakit abalang-abala ang aming pamilya sa paghahanda? Ang sagot ay, ang aking pamilya ay abalang-abala sa paghahanda para sa gaganaping pagdiriwang sa piyesta ng aming barangay. Pang-apat na katanungan, ano ang ginawa ng aking nanay? Ang sagot ay, si nanay ay naglilista sa mga inihahandang mga putahe sa piyesta. Panglimang katanungan, ano naman ang ginagawa ng aking tatay? Ang sagot ay, pinapakain naman ni tatay ang aming mga alagang baboy na kakatayin sa araw ng pagdiriwang. Pang-anim na katanungan, ano naman ang gagawin ng aking ate at kuya? Ang sagot ay, si ate at kuya naman ang itinalaga para bumili ng mga kakailanganin namin sa darating na handaan. Pang-7 katanungan, ano naman ang aking gagawin? Ang sagot ay, ako naman ang naatasan na maglilinis ng buong bahay. Ngayon, gawin nating isang talata ang mga sagot sa mga tanong at ating salungguhitan ang mga pandiwang nasa aspekto o panahon ng panghinaharap o magaganap. Babasahin ko ang talata. Makinig ng mabuti mga bata. Ang talata ay, 3 ng Oktubre, araw ng Lunes. Ang aking pamilya ay abalang-abala sa paghahanda para sa gaganaping pagdiriwang sa piyesta ng aming barangay. Si nanay ay naglilis sa mga ihahandang mga putahe sa piyesta. Pinapakain naman ni tatay ang aming mga alagang baboy na kakatayin sa araw ng pagdiriwang. Si ate at kuya naman ang itinalaga para bumili ng mga kakailanganin namin sa darating na handaan. Ako naman ang naatasan na maglilinis ng buong bahay. Ang talata na aking binasa ay halimbawa ng talata na nagsasalaysay ng isang nasaksihang pangyayari gamit ang aspekto o panahunan ng pandiwa na nasa panghinaharap o magaganap. Ang mga sinalungguhitang salita na gaganapin, ihahandang, kakatayin at maglilinis ay mga pandiwang nasa aspekto o panahonang panghinaharap o magaganap. Ngayon, para sa inyong gawain sa Grade 4 Filipino, pakibuksan ang inyong self-learning materials, Episode 6, Grade 4 Filipino, Day 4, pages 22 and 23. Kailangan ninyong ibahagi sa pamamagitan ng pagsulat ang isang pangyayari na iyong nasaksihan gamit ang 5 pandiwang nasa aspektong panghinaharap o magaganap. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong bilang iyong gabay. Pagkatapos, gawing pangungusap ang mga sagot sa mga tanong. Salungguhitan ang pandiwang ginamit. Isulat ninyo ang inyong sagot sa nakalaang espasyo. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 ESP, nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa oras ng pamamahinga. Pakinggan natin ang sitwasyon kung saan nagpapahinga ang mga kapitbahay ni Rosa sa pagbubuhat ng bahay. Inay, bakit po ba sila huminto?
Anak, kinakailangan ng mga tao ang magpahinga ng ilang segundo para makabawi sila ng lakas o enerhiya sa pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay, gaya ng pagbubuhat nila ng bahay natin. Tama na pahinga. Sige, Handa sila buhat. sige. Okay, banda na. Sa ating mga buhat! Ating napakinggan na kinakailangang magpahinga ng mga kapitbahay ni Rosa sa pagbubuhat ng bahay para makaipon sila ng lakas o enerhiya. Dapat nating isaalang-alang ang karapatan ng bawat tao na magpahinga. Huwag nating abusuhin ang ating katawan. Bigyan natin ng ating sarili ng sapat na oras makapagpahinga at igalang ang oras ng pamamahinga ng iba dahil ang kalusugan ay mahalaga. Para sa karagdagang kaalaman o impormasyon, basahin ang inyong self-learning materials. Episode 1, Activity 5, Sheet number 1, ESP Grade 4, Day 2. Para sa mga bata sa Grade 5 Science, discuss the interactions among living things and non-living things in intertidal zones. Mga bata, in our previous lesson, we discussed the interactions among living and non-living things in estuary. Today, we will discuss the interactions among living and non-living things in intertidal zones. Mga bata, in your self-learning materials, Episode 7, Grade 5 Science, Day 4, pages 9, 10, and 11, you can see an information about intertidal zones. Intertidal zones are also known as foreshore or seashore, are the portion of shoreline that is above the water at low tide and underwater at high tide. It is the most versatile ecosystem because half of the time it is submerged in water and half is exposed to the heat of the sun. Life in this area needs the ability to survive extreme conditions, one at low tide when it is exposed to the air, and the other at high tide when it's submerged in seawater. This area can include several types of habitat with various species just like the shoreline of Tangum City and Lanao del Norte. It is a unique home for many creatures and few plants that serves as their feeding grounds of many fish, birds, and different organisms. Biotic or living things include plants, animals, and microorganisms living in it. Abiotic or non-living things include waves, salinity, temperature, amount of sunlight, rocks, and types of soil. In the example, you can see an illustration showing the interactions of living things and non-living things in the intertidal zones. The intertidal zone is located at the shoreline between low and high tide. This zone also called as the littoral zone. This ecosystem also provides protection against erosion and keeps storm waves from reaching the shore. Splash zone or baybayon is far up on the beach that has the highest and driest zone. It is sprayed by incoming waves and is covered by water only during unusually high tides or storms. It is a home to many living things and is also an important feeding spot for both resident and migrating birds. Intertidal zone or hunasan is divided into two zones, high tide zone and mid tide zone. High tide zone is covered only during high tides. This zone is very salty. When the seawater goes back to the sea
or low tide, pools of sea water are left to evaporate and it leaves salt. Mid-tide zone receives the heaviest wave. The organisms in this area are larger in size than those found in the high tide zone. Now, let us discuss the interaction of algae and some organisms. When thick algae exist in intertidal zone, they help other organisms to stay hydrated, especially during hot weather. They serve as food to other living things such as small fish. They serve as a protection of other organisms such as mollusks. Algae become food to mussels, crabs, and shells like punaw. Intertidal zone hosts are sea stars, snails like suso, seaweed like guso, and algae such as kelp or lusay. Bacteria and some microorganisms have their own vital role in terms of cycling the nutrients and maintain a healthy ecosystem. Bacteria and some microorganisms become food of some organisms in the ecosystem. Next, discussion of interactions between some organisms and some non-living things. Oysters or talaba, also known as sisi that can be eaten, barnacles, another kind of sisi which cannot be eaten because some are toxic, seaweed like spiral rock and bladder rock, or some seaweeds are locally known as guso, periwinkles or sihi, limpets or turong-turong, mussels or locally known as amahong, sea stars, crabs, and anemones hold securely onto rocks for survival. They can remain wet even if they are exposed to sun and wind, and can withstand strong waves. These organisms can adapt sudden changes in temperature, moisture, and salinity of water. Mga bata, for your activity, kindly get your self-learning materials, Episode 7, Grade 5 Science, Day 4, pages 11 and 12. You are going to discuss the interaction of living things and non-living things in the intertidal zone and write your answer on the space provided. Example, in activity number 1, you are going to discuss the interaction between algae and shells like punaw. The example of discussion of the interaction of bacteria and some microorganisms is that algae become food to shells like punaw. Mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 science, explain how the organs of the nervous system work together using real-life situations. Mga bata, today we are going to learn how to explain how the organs of the nervous system work together using real-life situations. Your activity after this lesson is a performance activity. Kindly open your RBI Learning Materials page 1. In the information, you can see an illustration of the human nervous system. Nervous system is the system that controls, regulates, and coordinates body processes.
It controls other parts of the body through receiving signals or stimuli from outside or inside the body. The body will then respond as to what the stimuli imply. Divisions of nervous system. A. Central nervous system, which includes the brain and the spinal cord that controls and coordinates the activities of the whole nervous system. Number 1. Brain is the primary organ of the nervous system found inside the skull. It receives and interprets countless stimuli. Parts of the brain. A. Cerebrum, or the forebrain, is the largest part of the brain. It is responsible for higher thought processes such as memory, judgment, and reason. It processes voluntary activities. B. Cerebellum is the second largest part of the brain. It controls muscle coordination, maintains normal muscle tone and posture, and coordinates balance. C. Brainstem is the part of the brain that connects with the spinal cord. It controls involuntary activities like digestion, heartbeat, and breathing. It has 3 parts, namely midbrain, pons, and medulla oblongata. Now, kindly open your RBI Learning Materials, page 2. Hypothalamus is found in the upper end of the brainstem that maintains internal balance. It regulates thirst, hunger, body temperature, water balance, and blood pressure. Thalamus is found in the upper end of the brainstem that serves as a central relay point for incoming nervous messages. Amygdala is the part of the brain responsible for emotions, especially fear. Number 2. Spinal cord extends from the brainstem down to the buttock region. It protects the vertebral column. It allows signals to be sent from the brain to the other parts of the body and receives messages from the different parts of the body to the brain. B. Peripheral nervous system is composed of nerves that connect the central nervous system to other parts of the body. It contains all the nerves outside the brain and the spinal cord. It carries impulses from the sensory nerves to the central nervous system and from the central nervous system to the motor nerves. The neuron or nerve cell is the functional unit of the nervous system. Types of neurons. 1. Sensory neuron carries messages from the receptor organs such as skin, eyes, ears, nose, and tongue to the nerve centers. 2. Motor neuron receives information from the nerve centers and transmits it to the effect or organs such as the muscles or glands. 3. Interneurons are found only in the central nervous system, such as the brain and spinal cord. They connect a sensory neuron to a motor neuron. Now for our example, using real-life happenings, let us discover how the nervous system works. Inside the box, you can see and read sample situation 1. When you hold a hot cup of milk, sensory or afferent neurons in your hand transmits signals to the brain that the cup is hot. Your brain, specifically the cerebellum, processes that information. The processed information will travel through the peripheral nerves to the motor neurons. The motor neurons will then signal the effector organ, such as the muscle of the hands, that you must put the cup back. Learners, in explaining how the nervous system works, we may use these steps. Step 1. State the given real-life situation. The answer based on the situation is when you hold a hot cup of milk. The given real-life situation is stated in the first line of the sample situation given. These are common day-to-day life experiences that we usually do. Step 2.
Relate how the central nervous system works in the particular situation. The answer based on the situation is the sensory neurons in the hand transmit signal to the brain that the cup is hot. The brain processes the information and then, through the peripheral nerves, the processed information will travel going to the motor neurons. The motor neurons will signal the effector organs such as the muscle of the hands. In the above sample situation, the stimulus stated is holding a cup of hot milk. In relating how the central nervous system works, state the flow on the processes from the given stimuli to the receiving organs. Step 3. State how the body responds. The answer based on the situation is put the cup back. In every stimulus, there is a corresponding response. In above sample situation, putting the cup back is the response of the body as one touches a cup of hot milk. This is the body's reaction to the stimuli after the brain processes the signal or the stimuli. Step 4. Connect your answers to form an explanation on how nervous system works. When you hold a hot cup of milk, the sensory neurons in the hand transmit signal to the brain that the cup is hot. The brain, specifically the cerebellum, processes the information and then, through the peripheral nerves, the processed information will travel going to the motor neurons. The motor neurons will signal the effector organs such as the muscle of the hands to put the cup back. Now learners, for your activity, kindly open your RBI Learning Materials page 3. Explain how the nervous system works during this real-life activity. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 Araling Panlipunan, natatalakay ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones sa bansang Pilipinas. Mga bata, sa araw na ito pag-aralan natin kung paano natatalakay ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones sa bansang Pilipinas. Ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 1. Sa impormasyon, inyong makikita at mababasa na iisa lamang ang layunin ng Hapon sa pagsakop ng Pilipinas. Ito ay ang makontrol ang ekonomiya sa Silangang Asya. Isang malaking bahagi ang pagkamit ng kanilang malaking hangarin ang imperialismo. Nais nilang ipatupad ang hangaring ito sa isang malawak na programa, ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Naglunsad ng iba't ibang mga bagong patakaran ang mga Hapones sa Pilipinas sa larangan ng industriya, edukasyon at panitikan. Mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones. Una, sa larangan ng industriya at pangkabuhayan, iniutos nila ang pagpapatanim ng bulak, pagpapagawa ng alkohol mula sa tubo, pagdadagdag ng kaalaman sa larangan ng industriya ng tabako, abaka, niyog at pagmimina. Ipinakilala din nila ang mga kaalaman sa pagnenegosyo tulad ng pagbibili at pagtitinda ng mga kasangkapan. Pangalawa, pagpapatanim sa mga bakanteng lote. Pangatlo, sa programang pang-edukasyon, isinulong nila ang pagkakaisa ng mga Asyano laban sa kulturang kanluran. Pang-apat, sa larangan ng panitikan at sining, pinayaman ng mga Hapones ang panitikang Pilipino, ngunit pansamantalang pinatigil ang gawaing sining. Mga resulta ng pananakop ng Hapones. Una, natutunan ng mga Pilipino ang pag-aalaga at pagparami ng mga isda, hipon at mga bibi. Pangalawa, naimpluwensyahan ang mga Pilipino ng mga pagkain,
tulad ng noodles, tempura at sushi. Pangatlo, natutuhan ang paggawa ng origami at ikebana. Pang-apat, paggawa ng mga arkitektura tulad ng templo ng Budismo. Panglima, pagiging bukas ang kamalayan sa pagtangkilik sa teknolohiya tulad ng karaoke, videoke, game console at camera. Pang-anim, paggawa ng kasangkapan at armas. Pang-pito, natutunan ang pagsuot ng bata de banyo. Pang-walo, pagyukod sa kapwa bilang tanda ng paggalang. Pang-siyam, nakilala ang panitikan tulad ng kwento, dula at alamat. Ngayon mga bata, para sa ating halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials, page 2. Pag-aralan natin kung paano ang pagpapaliwanag sa mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones at ang mga naging resulta nito. Sa loob ng kahon, inyong makikita at mababasa ang halimbawang impormasyon 1. Nagpatupad ng mga bagong patakarang pangkabuhayan ang mga Hapones. Nagpatanim sila ng mga bulak sa halip na palay sa mga malalawak na lupain sa gitnang Luzon. Pinilit din nila ang mga Pilipino na gumawa ng alkohol sa halip na asukal mula sa tubo dahil ginagamit nila ito sa pagpapatakbo ng mga kotse at sasakyang pandigma. Nagdagdag din ng kaalaman ang mga Hapones sa industriya ng tabako, abaka, niyog at pagmimina. Ang mga taong may kaalaman sa pagbibili at pagtitinda ng ibang kasangkapan ay umangat ang buhay. Dahil dito, mas naging interesado ang mga Pilipino sa pagbebenta kaysa sa pagpaparami ng pagkain. Naging resulta ito sa pagtaas ng pangangailangan sa pagkain at nagkaroon ng malawakang tagutom. Lumaganap din ang pandaraya, pagnanakaw, panghuhut-hut at iba pang gawaing may layuning magkamal ng salapi. Unti-unting bumagsak ang ekonomiya, nawalan ng halaga ang pera, tumaas ang presyo ng mga bilihin at bumaba ang moralidad ng mga tao. Mga bata, ngayon sa pagpapaliwanag ng mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones, kailangan nating gawin ang mga sumusunod. Una, ilahad ang patakarang ipinatupad ng mga Hapones at ilarawan ito. Pangalawa, ibigay ang mga maganda o masamang idinulot nito sa mga Pilipino. Pangatlo, pagdugtungin ang mga ideyang nabuo upang mailahad ang pagpapaliwanag. Ngayon, ating subukang ipaliwanag ang ibinigay na impormasyon sa itaas. Una, ilahad ang patakarang ipinatupad ng mga Hapones at ilarawan ito. Ang sagot base sa impormasyon ay, nagpatupad ng mga bagong patakarang pangkabuhayan ang mga Hapones. Ilan sa mga ito ay ang pagpapatanim ng bulak, pagpapagawa ng alkohol mula sa tubo, pagdadagdag ng kaalaman sa larangan ng industriya ng tabako, abaka, niyog at pagmimina. Ipinakilala din nila ang mga kaalaman sa pagnenegosyo tulad ng pagbibili at pagtitinda ng mga kasangkapan. Pangalawa, ibigay ang mga maganda o masamang idinulot nito sa mga Pilipino. Ang sagot base sa impormasyon ay, naging hindi maganda ang naging resulta ng mga patakarang ito sa mga Pilipino dahil nawala ng interes ang mga Pilipino sa produksyon ng pagkain. Naging limitado ito at nagkaroon ng malawakang tagutom. Lumaganap din ang pandaraya, pagnanakaw at iba pang gawain na nagnanais magkamal ng mga salapi. Sa kalaunan, bumagsak ang ekonomiya. Nawala ng halaga ang pera at bumaba ang moralidad ng mga tao. Pangatlo, pagdugtungin ang mga ideyang nabuo upang mailahad ang pagpapaliwanag. Nagpatupad ng mga bagong patakarang pangkabuhayan ang mga Hapones. Ilan sa mga ito ay ang pagpapatanim ng bulak, pagpapagawa ng alkohol mula sa tubo, pagdadagdag ng kaalaman sa larangan ng industriya na tabako, abaka, niyog at pagmimina. Ipinakilala din nila ang mga kaalaman sa pagnenegosyo
tulad ng pagbibili at pagtitinda ng mga kasangkapan. Ngunit, naging hindi maganda ang naging resulta ng mga patakarang ito sa mga Pilipino dahil nawala ng interes ang mga Pilipino sa produksyon ng pagkain. Naging limitado ito at nagkaroon ng malawakang tagutom. Lumaganap din ang pandaraya, pagnanakaw at iba pang gawain na nagnanais maggamal ng mga salapi. Sa kalaunan, bumagsak ang ekonomiya, nawala ng halaga ang pera at bumaba ang moralidad ng mga tao. Ngayon mga bata, para sa iba pang halimbawa, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 3. At para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong RBI Learning Materials page 4. Ipaliwanag ang patakarang ipinatupad sa panahon ng Hapones at ang mga naging resulta nito. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Mayong buntag, Tangub City.
Today is January 20, 2022. Mao ang ikupat nga adlaw sa week 17 alang sa atong pagkat-on sa mga kabataan. Ako si Teacher Janet, gikan sa Santa Maria Central School. Ako usab si Teacher Annalyn, gikan sa Maloro Integrated School. Ug ako si Teacher Ronel, gikan sa Ginalaban Elementary School. Ug kami ang inyong teacher facilitators ning adlaw nga Huwebes. Okay, live gihapon kita karon no sa ato ang Astral Academy ug diped tayo tanggub Facebook page ug sa ato ang YouTube channel sa Astral Academy. Yes. So, Good morning, teachers. Good Good morning. morning, Ma'am Janet. Good morning, Sir Ronel. Okay, let us see our topics for today. For grade 1, we have Araling Panlipunan, Kwento ng Sariling Pamilya. For grade 2, Teacher Janet. and mathematics, subtracting mentally one-digit numbers from two-digit minuends without regrouping using appropriate strategies. Okay. Sa grade 2 usab ato ang hisgutan sa subject nga arts ang designing using drawing and painting materials ug sa MTB mao ang map of the community. For grade 3 science, we have characteristics of plants. Grade 4, we have Filipino, aspekto ng pandiwa. Grade 2, edukasyon sa grade 4, edukasyon sa pagpapakatao, pagpapakita ng paggalang. Yes, ug sa ato asab nga grade 5 ato ang hisgutan sa science ang interactions among living things and non-living things in intertidal zones. For grade 6 science, we have the nervous system. And we have Araling Panlipunan, Patakaran at resulta ng pananakop ng Hapones sa Pilipinas. Okay, so more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, for grade 1, Araling Panlipunan, mga bata, pag-andam-andam na tungod kay ato na usab nga hisgutan, ang napapahalagahan ang kwento ng sariling pamilya. Okay. So ang pamilya mao ang usa sa mga mahinungdanong gasa sa Ginoo sa matag tawo. Sa sulod sa pamilya, una nimong masinati ang gugma sa imong ginikanan o mga igsuon, no? Yes. Okay. Bisan unsa pa ang kahimtang sa imong pamilya, angay nga imo kining ipasigarbo. Tungod kay nataw, una himugso ka niining kalibutana tungod sa imong pamilya. Yes, ma'am, that's right. So matag pamilya, aduna kanay talagsaon nga mga istorya nga atong angay nga ikapasigarbo. Kini na porma base sa gibuhat sa imong pamilya. Yes. Okay, mga bata, atong tan-awon ang hulagway nga nagpakita og importanteng istorya sa usa ka pamilya. So mga bata, unsay atong nakita diha, di ba? Makita nato nga adunay mga ginikanan. Then aduna usa ka bata. Yes. So ang imo makita ang pagkahimugso sa usa sa mga importante nga mga istorya sa inyong pamilya. Yes. So kadto nga hulagway at nga ato ang nakita usa ka na ka importante nga panghitabo sa usa ka pamilya. Ang imong pagkahimugso mga bata sa usa siya sa importanteng istorya tungod kay mao ka na ang adlaw sa imong pag-abot sa ilang kinabuhi. Yes. So sa nakita ninyo sa inyong screen karon nga aduna kitay hulagway sa usa ka bata. Okay. So kato nga bata, ma'am no, na siya, naglakaw siya. Mao kato ang unang pagtikang Unang pagtikang, yes. bata. Okay. So, makita sa hulagway ang unang tikang sa usa ka bata. Ang unang pagtikang sa bata, usa sa mga importanteng istorya sa pamilya tungod kay nagpakita kini sa imong pagtubo, nga gipakita pinaagi sa imong pagkat-on og tika. Yes. Ano kanang pag-practice og lakaw sa bata. Lipay kitang mama og Oh, yes. Bisag isa lang katikang sa Lipay bata. na kayo. Lipay na kayo. Yes, ma'am. Okay, karon mga bata, nanasab kita sa atong bulhaton, makita sa atong self-learning materials. Ang adunay direksyon nga butangi og check ang kahon kung nagpakita ang larawan og pahayag sa pagkabililhon sa istorya sa pamilya og ekes kung wala.
Okay, next. Sarita So, sa to ang grade 1 nga mathematics. Yes. Sige nga, adunay competency subtracts mentally one-digit numbers from two-digit minuends without regrouping using appropriate strategies. Yes. So, ang subtraction di ay o pagkuha, ang tawag sa pagkuha sa usa ka numero gikan sa usa ka numero. So, makita niyo din mga bata ang usa ka sign or minus sign. Mao na ang gamito nato nga simbolo sa subtraction. Subtraction. That's right. So, ang minuin usab mao ang tawag sa kuhaanan, ang subtrahen ang tawag sa tigkuha, ug ang difference ang tawag sa tubag o iban. So, atoa dito nabasa dito sa atuang SLM sir no ang usa ka example. Yes. So, nagpalit og kandila sila Lolo Mando ug Lola Delia. Tagpiso ang buok sa kandila ug 6 ka buok ang ilang gipalit. Gihatagan ni Lolo Mando ang tindera og 10 pesos. Ug Yes. gisuklian siya sa tindera og 4 4 pesos. Okay. Dinha sa atong screen nakita nato ang kwarta ni sa gapalit og kandila nga adunay pulo Yes, katag 10. piso. Okay. Dahil nakita ninyo mga bata, ang kanang giikisan, na ay peso nga giikisan, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, mao ka na ang gipalit og kandila. Yes. Okay. So, ang napulo ka piso, kikuhaan kini og unom ka piso, na analay upat ka piso nga nabilin. Yes, that's right. Okay, laing mga pananglitan, mga pamaagi sa pag-subtract, nga utok ra ang gamiton. First, we have naatay compensation strategy. Mga bata, ang compensation strategy, kini nga pamaagi magamit pinaagi sa pagkuha og duol nga numero nga adunay tag na pulo or by 10. Og pagdugang og numero, depende sa gigamit nga subtrahen o tigkuha. Okay. So, ato ang dapat nga hinumduman nga kung mogamit ta og 9, magkuha ka og 10, ug magdugang og 1. Oh, so, ang ato ang hisgutan karon kung magamit kita og 7, magkuha ka og 10 aron magdugang ka og 3. Tulo, yes. So, kana ato ang hisgutan karon. So, tan-aw nato ang ato ang example. So 7 ta maka-focus on Yes, teachers. sir. Oh. Okay. So diha mga bata makita nato ang number sentence or ang 14 or napulog upat kuhaan og 7 that is equal to n. So, pangita ang duol nga numero sa pito nga adunay tag na pulo ka buok sulod. Pulo ang duol nga numero sa pito. Dayon magdugang kita og tulo. Okay. So, 14 minus 10 equals 4. So, kay 4 man, magdugang taog tulo. So, 4 plus 3 equals 7. 7. So 7 ang tubag. 7. Yes. So, 14 minus 7 equals 7. Ah, dali ara no. Yes, sir. Dali ra kayo siya, sir. Labi Okay. Yes. Okay, so another example, kani nga ato ang number sentence nga inyo makita sa screen karon, ang 25 minus 7 equals n. Okay, so unsa toy atong buhaton na pod, Sir Ronel? Okay, mga bata. Pangitaa ang duol nga numero sa 7 nga adunay tag na pulo ka buok sulod. Ikaduha. Pulo ang duol nga numero sa 7. Dayon magdugang og 3. So, kaganina mga bata nakita nato ang unsa to teacher 25 minus 10. 10. Not 10, 7. 25 minus That is 25 minus 7 that is equal to n. So ang giingon sa ato ang sa strategy 25 first kuhaan siya og napulo. Therefore ang iyang tubag is 15. Then si 15 dungagan og tulo. That is why ang tubag niya is 18 or napulo 8. 25 minus 7 equals 80. So dali ra day kaayo, sir, no, kung tag na pulo. Mas dali siya. So timan-an lang gyud nato to nga kung 7 gani atong kuhaon sa numero, makuha ta daan og pulo. 10 dayon 3 Then plus dugangan og 3. Okay, another example. Sayang na. 33 minus 7 equals in. So, sa 33 minus 7, mangita ta og napulo nga duol, mangita ta og numero nga duol sa 7. 7. Yes. So, ang napulo mao duol sa 7. So, atong ikuha karon 33 minus 10
equals 23. Yes. So 23 plus 3 equals 26. Yes, mentally juday siya. Dali ra kayo. So sa ato pa, ang atong tubag sa ato ang number sentence kaganina nga 33 minus 7 equals 26. Dali ra kayo na ang mga by bata. 10. Yes, ma'am. Dali ra jud kaayo mo. Timanin na ninyo mga bata. Kay kagahapon lahi man pud siya nga mga numero ang ilang gikuha. So timanin ninyo karong adlaw ang atong nakatunan nga kung magkuha pud ta og numero tag 7 plasan na nimo og 3. Yes. minus 10 then Okay, plus para sa inyong buluhaton, tabangi ang usa kasakyanan aron makaabot sa finish line, pinaagi sa pagtubag sa mga musunod gamit ang huna-huna lamang. Isulat ang imong tubag sa blanco sa inyong SLN. Yes. Stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition of multiplication, subtraction of ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, Teacher Nalet? Okay, ato usab karong hisgutan sa ato ang grade 2 nga mga pupils ang bahin sa arts. Aduna kini competency nga designs with the use of drawing and painting materials, the sea or forest animals in their habitats, showing their unique shapes and features, variety of colors and textures in their skin. Yes. Okay, ang drawing usa ka arte o technique sa paggama og imahe sa papel gamit ang nagkalain-lain nga mga linya. Okay. Ang habitat usab Teacher Janet. Ang habitat mao ang natural nga balay, gipuy-an o palibot sa usa ka tawo, hayop, tanom ug uban pang organismo. So karon mao na to ang drawingon kanang mga habitat. Okay, Mga pato sa ilang gipuy-an nga limaw. Okay. Ug duha ka langgam sa ilang gipuy-an sa sangasa. Kahoy. Kahoy. Yes. Okay, mga bata, ana-ana sab kita sa atong pananglitan. So, aron maga-drawing kita og hayop nga anaa sa iyang gipuy-an, adunay mga lakang sa pag-drawing og hayop nga anaa sa iyang gipuy-an. Okay. Mama Nalin, unsa ang una, Mama Nalin? Okay, una natong buhaton mao nga andama ang mga materials, syempre mao Of kini course, atong unang yes. buhaton no. Andamon ang mga materials sama sa papel o bond paper, lapis, eraser o crayola. O ang ikaduha, sa pagdrawing, huna-hunaa ang hayop na imong i-drawing. O ahas siya nagpuyo, unahon og drawing ang hayop nga imuhang gusto. So kana yung atong gusto nga hayop kay aron maka-draw gid og ayo imagine yun ta nga mauna siya. Yes. Ang sunod mga bata mao ang isunod og drawing ang habitat sa hayop or iyang pinuy-anan. So nakita nga ang iyang gidrawing iro ang habitat sa iro. Balay-balay sa iro. Balay sa iro. Yes. Okay, number 4, tarungon.
ang uban pang detalye og koloran kini aron mas munindot. So syempre katong yung color nga real or unsa ba unsay gusto nimo nga color sa imong iro, example black. So koloran nimo og color nga black ang imong iro. Okay. So mao kana ang pagdrawing og hayop nga anaa sa iya mga habitat o gipuy-an. Okay, so unsa ang ilahang buhaton na buluhaton, pagdrawing og usa ka hayop nga naa sa iyang gipuy-an o habitat nga nagpakita og impormasyon sa porma importansya sa porma, color og texture niini. Yes. So i-follow lang to nila ang mga lakang no sa pagdrawing. Okay. For grade 2 MTB, we have the competency get information from a map of the community using a guide questions. Okay. So ang pahibalo usa ka mubo nga pahayag nga naghatag og impormasyon. Ang pahibalo kasagara nato makita o mabasa sulod sa eskwelahan o daplin sa kadalanan. Yes. Ang mapa usa ka patag nga representasyon sa usa ka lugar o komunidad. Mas dali natong mahibaluan ang lokasyon sa usa ka estruktura o lugar sa komunidad kung mogamit kita og mapa. Okay mga bata, mao kini ang mga pangutana ang angay matubag gikan sa pahibalo aron makakuha kita og husto nga impormasyon. Unsay una nato diha, Teacher Janet? Okay, ang unang pangutana mao ang unsa ang makita sa amihan sa mapa. Sa ibabaw nga parte. Sa ibabaw nga parte. Okay, ang ikaduha usab unsa ang makita sa habagatan sa mapa. Yes. Og ang ikatulo, unsa ang makita sa sidlakan sa mapa. Ug ang ikaupat mga bata, mao ang unsa ang makita sa kasadpan sa mapa. Okay. So mao ka na ang sample sa mapa. Yes. Okay. Ang amihanan ang tawag sa direksyon sa ibabaw nga bahin. Ang habagatan naman ang tawag sa direksyon sa ubos nga bahin. Ug ang kasadpan, Ma'am Annalyn? Ang kasadpan usab ang tawag sa direksyon nga sa wala nga bahin. Mao kini ang direksyon diin mosalop ang adlaw. Yes. Ug ang sidlakan ang tawag sa direksyon sa tuo nga bahin. Mao kini ang direksyon diin musubang ang adlaw. Sidlakan, sidlak. Okay mga bata, diha sa inyong screen makita ninyo ang usa ka hulagway nga anaa diha sa tunga sa mapa si Ana. Then naanaa usab makita diha mga bata nga adunay direction no, mga primary directions, di ba? Na ang amihanan, habagatan, sidlakan ug ang kasadpan. Okay. So, unsa ang makita sa amihanan ni Ana base sa mapa? Yes. Sa amihanan sa mapa, amihanan ni Ana kay si Ana mo yato ang reference. Reference nato siya minasto nga. So unsa man ang naa sa amihanan ni Ana? So makita nato dito sa mapa unsay naa sa amihanan sa Ronel. So anaa sa amihanan makita base sa reference nato nga ang batang si Ana mao ang bakery. Yes. Okay. So unsa ang makita sa habagatan ni Ana? Sa habagatan na pod ni Ana makita dinha sa iyang habagatan ang balay. That's right. So ang ikatulo nga pangutana, unsa ang makita sa sidlakan ni Ana? So Teacher Janet, unsa ang atong tubag? Base sa mapa makita nato ang high school. Yes, that's right. O ikaupat nga pangutana mao unsa ang makita sa kasadpan ni Ana, Ma'am Annalyn? So sa kasadpan sa kasadpan ni Ana, base dito sa mapa makita nila ang elementary school. Yes. So nakakuha nag information no? Yes sir, dali ra kayo. Base sa guide questions nga atong gigamit. Okay, so husto ang tubag nga katong naa sa number 1 hangtod sa number 4. Base sa mapa, ang bakery anaa mahimutang sa amihanan o ibabaw nga bahin sa ibabaw nga bahin ni Ana. Yes. Then anaa usab sa habagatan ang ubos nga bahin ni Ana ang balay. Yes. Og makita usab sa sidlakan ang high school. Og sa iyang kasadpan ang elementary. Okay mga bata, so diha sa inyo ang self-learning materials, makita ninyo ang buluhaton. So, tubaga ang mga pangutana base sa mapa, isulat ang tubag sa bakanteng linya sa inyong iselect. Okay, Teacher Annalyn? Mopadayon ta sa ato ang grade 3 learners nga sa subject nga science. Aduna kini competency nga identify observable characteristics of plants that are passed on from parents to offspring. So gikan sa iyahang ginikanan paingon sa gagmay no? Gagmay. Mga liwat
So ang heredity ang tawag sa pagpasa sa mga kinaiya gikan sa ginikanan nga tanom ngadto sa mga bag-ong tubo o bag-ong turok nga mga tanom. Oh, ang mga bag-ong turok nga mga tanom nakasunod na og mga kinaiya gikan sa ilang mga ginikanan nga tanom. Yes, that's right. Ang pipila kasagarang nasunod nga mga kinaiya gikan sa ginikanan nga tanom ngadto sa iyang bag-ong turok nga tanom mao ang una, color sa bulak. Yes, mapareha gina no ang iyang mama kaya sige tawagin natin siya. Ang parent plant. So pareho gina siya pod of course og color sa bulak. Yes. Porma sa bulak. Of course. Ang gidakon usab sa bulak, kini kadagko nila pareho gina sila. Mapare-pareho ra jud siya kadagko. Posisyon sa bulak, mao na siya. Color sa liso. Yes. Porma sa liso. O porma sa ilang dahon. Same ra gyud na sila. Ang ilaha usab nga gidakon sa dahon, pareho ra gina sila ug syempre ang ilahang kolor. Ug ang sumbanan sa dahon or ang pattern sa mga dahon. Yes. Okay, so ato ang tan-awon ang ito ang example. Yes. Okay mga bata, makita na to diha ang ginikanan nga mais or ang kanang gulang na nga mais, no? Og sa pikas pod nga bahin mga bata, makita na to diha ang bag-ong turok nga mais. Yes. Ang kinaiya sa ginikanan nga mais adunay pinatag-as nga mga dahon, adunay lunhaw nga kolor sa mga dahon. Green. Ang bag-ong turok naman, Ma'am Annalyn? Tanaw nato kung pareho ba ang parent nga mga tanom ug ang katong mga anak nga mga tanom or bag-ong turok nga mga mais, pareho ba sila? Aduna ba'y pinagtag-as nga mga dahon? Pareho. So check ang ato ang ibutang sa mao nga kolom diri sa bag-ong turok nga mais. Ato usab tan-awon kung aduna ba'y lunhaw nga kolor sa mga dahon. Lunhaw ba og color ang dahon sa ato ang bag-ong turok nga mais? Yes. Check gihapon. Check gihapon. Okay mga bata, ang inyong nakita nga dunay check ang column sa kinaiya nga nasunod sa bag-ong turok nga mais gikan sa ginikanan nga mais. Kini nagpasabot nga ang maong pananglitan nagpakita nga napasa sa ginikanan nga mais ang mga makita nga kinaiya ngadto sa bag-ong turok nga mais sama sa lunhaw nga color o pinatag-as nga dahon. Okay. Okay, so another example atong tan-awon na dinha nyo makita sa inyong screen mga bata ang usa ka hulagway gumamela nga sa flower. Gumamela. Yes. Ang ginikanan nga gumamela og ang bag-ong tubo nga gumamela. So unsay mga kinaiya sa ginikanan nga gumamela, Ma'am Janet? Okay, ang kinaiya sa ginikanan nga gumamela mao nga adunay lapad nga mga dahon. Adunay lunhaw nga kolor sa mga dahon. Adunay dagko nga mga bulak. Adunay pula nga kolor sa bulak. Yes. Okay, so ato ang tan-awon. Kinaiya sa bata, bagong tubo. Bagong tubo. So tanaw nato kung napasa ba ang kinaiya gikan sa ginikanan nga gumamela ngadto sa bagong tubo nga gumamela. So aduna bay lapad nga dahon ang mao nga bag-ong gumamela? Yes, naa. So check atong ibutang sa mao nga kolom. Then aduna bay lunhaw nga color sa mga dahon? So lunhaw ba ang color sa bag-o nga tubo nga gumamela? Yes, green. So check gihapon atong ibutang. Aduna bay dagko nga mga bulak? So kung atong tan-awon dagko man ang ginikanan, so dagko ba pud og bulak ang mga bag-ong tubo? Yes. Check. So check gihapon atong ibutang sa kolom. Then aduna bay pula nga color sa bulak? Pareho ba nga pula ang ilang kolor? Same. Yes. So syempre pareho gid ang ilang kolor. Yes, ang forma pod sa ilang bulak pareho. Yes, pod. pareho. Mga bata. Sa bag-ong tanom. Bag-ong turok. Okay. Mga bata, ang inyong nakita nga dunay check ang column sa kinaiya nga nasunod sa bag-ong tubo nga gumamela gikan sa ginikanan nga gumamela. Kini nagpasabot nga ang maong pananglitan nagpakita nga napasa sa ginikanan nga gumamela ang mga makita nga kinaiya ngadto sa bag-ong tubo nga gumamela. Sama sa lunhaw nga color sa dahon, lapad nga dahon, dagko nga mga bulak ug pula nga color sa bulak. Yes. Para sa inyong buluhaton, ilha ang mga kinaiya nga nagpasa sa ginikanan nga tanom ngadto sa bag-ong tubo o bag-ong turok nga tanom pinaagi sa pagbutang og check sa kolom diha sa inyong SLM. Yes. Okay. So, mga bata, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, Teacher Janet. Teacher Michelle. So, ari ta sa grade 4, Yes, Filipino. Nga adunay competency, nagagamit ng wasto ang pandiwa sa pangungusap. Kaduhang competency, nagagamit ang aspekto nga panahonan ng pandiwa sa salaysay ng nasaksihang pangyayari. At ang pangatlo, nagagamit ang uri ng pandiwa ayon sa panahonan sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Yes. So, ubay-ubay gito nga competency, sir, no? Yes. Ma'am? So, ang pandiwa ay salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Ito ay binubuo ng salitang ugat at mga panlapi. Yes. Ang aspekto ng pandiwa mao ang naang panghinaharap o magaganap pa. Ang kilos ay hindi pa nagaganap at gagawin pa lamang. Ito ay ginagamitan ng mga salitang bukas, mamaya, sa susunod na araw, sa Lunes, sa darating na taon. Okay, Yes. so kagahapon, sir, naghisgutan nila ang katong lahi nga aspekto, ang katong pangkasalukuyan. Karon ato ang hisgutan ang panghinaharap aspekto. Yes. Na din pwede tang mogamit sa mga panlapi nga mag, og, in or hin. Yes. Okay. So, tingnan natin ang ating halimbawa. Manunood na naman siya ng palabas bukas. Yes. Okay. Ano ang pandiwang ginamit sa ating halimbawa? Okay, ang pandiwang ginamit sa halimbawa ay manunood. Ito ay nasa aspektong panghinaharap or magaganap pa lamang dahil ang kilos ay hindi pa nagaganap or gagawin pa lamang. And then, ito din ay may signal word na bukas or palatandaan na bukas. Okay, basta gani na ay bukas na atong mga keywords. So, Yes. Okay mga bata, tingnan natin ang halimbawa. Makikita natin mga bata na may panlaping ma. So mababasa rin natin sa ibaba na may salitang manonood. So ang salitang ma, ito ay tinatawag na panlapi. At ang salitang ugat ay nood. Yes. Okay, so binubuo ang pandiwang manunood ng salitang ugat na nood, Nood, yes. at ang panlapi na ma. So ang panlaping ma ay ilalagay sa unahan ng pandiwa. Pagkatapos ay uulitin natin ang unang pantig na salitang nood. So kaya ang magiging pandiwa natin ay manonood. So nauulit ang unang pantig ng salitang ugat. Yeah, that's right. Okay, so tingnan natin ang halimbawa. So kung titingnan natin, makikita ninyo dyan sa inyong screen na ay pinapakita natin ang pagnagdaan at pangkasalukuyan hanggang sa panghinaharap. okay, nanonood, panghinaharap, manunood. Yes. So sa manunood ang gagamitin natin sa panghinaharap or gagawin pa lamang. Okay, meron tayong ibang halimbawa. Maglalaba na may panlaping mag, may salitang ugat na laba, at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat na la. So, naging maglalaba. Okay. So mga bata, tingnan naman natin ang halimbawa. Mababasa natin ang maglalaba. Ang mag ay ito ay tinatawag na panlaping ating ginagamit at ang salitang ugat na ginagamit ay laba. So nagiging maglalaba dahil inuulit ang unang pantig sa salitang ugat. Okay. Okay, so dyan makikita naman natin ang transition or paano ba nabubuo ang maglalaba. So sa pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Naglaba, naglalaba, maglalaba. Ang panghinaharap. Yes. Okay, so iba namang halimbawa ay ang salitang sasayaw. Okay, tingnan natin kung ano ba ang bumubuo nito. Ito ay ang pandiwang sasayaw,
mula ito sa pangkasalukuyan na may ginagamitan ng Pero sa panghinaharap, kapag ito ay gagamitan natin ng panghinaharap, ay uulitin lamang natin ang unang pantig ng salitang ugat na sa. So, makikita ninyo ngayon sa inyong screen ang pangnagdaan, pangkasalukuyan at ang panghinaharap. Sumayaw, sumasayaw, sasayaw. So makikita natin teachers no na yung inuulit lamang ay yung unang pantig lamang. Wala hindi tayo gumagamit ng ng panlapi, di ba teacher? Yes. Okay, so ang pandiwa na ating ginagamit ay sasayaw. Okay. Sunod. Okay, next na halimbawa ay ang kakain. Okay. Kung ang pandiwa na ginagamitan natin ng sa aspektong panahonan na panghinaharap ay uulitin lamang natin ang unang pantig sa salitang ugat. Yeah, pare-pareho lang siya sa una. Pareho lang sa una yung kumain, kumakain, kakain. Kakain. Okay. So nawala na yung Wala. Then diretso na sa kain and then inuulit lang ang unang pantig sa salitang ugat. Okay. Okay, eto. Tingnan natin. Sasabihin na naman. Sasabihin. So ito ay binubuo ng mga pantig ito ay binubuo ng panlapi. Panlapi na in at saka hin. In o hin. Sa aspekto na panahunan ng pandiwang panghinaharap. So, inuulit. Pare-pareho lang. Ang unang pantig na salitang ugat at ilalagay ang panlaping in o hin Sa dulo. Yes. Okay. So, dyan natin mga bata, makikita natin sa table na sa pangnagdaan, nandyan ang sinabi. Sa pangkasalukuyan, sinasabi. At sa panghinaharap, sasabihin. So, sinabi na ni teacher kanina na uulitin lamang yung unang pantig at isulat doon sa hulihan ang in or hin. So, ginagamit natin dyan is hin. Hin. Okay, so nandyan na, nakikita na ninyo mga bata na at makikita natin na inuulit ang unang pantig. So, okay, ngayon mga bata, tingnan natin ang halimbawa ng pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari gamit ang aspekto o panahunan ng pandiwa na panghinaharap o magaganap. Magaganap pa. Yes. okay, so basahin natin ang talata. Araw ng Lunes, abalang-abala ang lahat sa paghahanda para sa gaganaping pagdiriwang ng piyesta sa patron ng aming barangay. Si nanay ay naglilista sa mga ihahandang mga putahe sa piyesta. Pinapakain naman ni tatay ang aming mga alagang baboy na kakatayin sa araw ng pagdiriwang. Si ate at kuya naman ay itinalaga para bumili ng mga kakailanganin namin sa darating na handaan, habang ako naman ang naatasan na maglilinis ng buong bahay. Yes. Okay, so mababasa natin sa talata ang mga halimbawa ng pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari gamit ang aspekto o panahunan ng pandiwa na nasa panghinaharap o magaganap pa lamang. Yes, that's right. Ang mga sinalungguhitan sa mga salita nga nandun sa ating talata ay ang mga pandiwang nasa aspektong panghinaharap o magaganap pa. Yes. So nandyan mga bata, mababasa natin ang mga pandiwa na sa panghinaharap. So mababasa natin dyan ang gaganapin, ihahanda, kakatayin, at maglilinis. Okay. Para sa inyong gawain, ibahagi sa pamamagitan ng pagsulat ng isang pangyayari na iyong nasaksihan gamit ang 5 pandiwang nasa aspektong panghinaharap. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong bilang iyong gabay. Gawing isang talata ang mga sagot sa mga tanong sa itaas, sa lungguhitan ang pandiwang ginagamit sa inyong talata. Okay. So mga bata, mag-ready na tungod kay ato na usab nga hisgutan ang Grade 4 Edukasyon sa pagpapakatao nga adunay kompetensi nga nakapagpakita ng paggalang sa iba sa oras ng pamamahinga. Kanang magpahuway, no?
kailangan ng tao ng oras na ipahinga ang sarili. Yes. Sa mga pagkakataon na nagpahinga ang isang tao, lalo na kung siya ay may sakit o pagod, para makaipon sila ng lakas o enerhiya. Kinakailangan natin siyang igalang. Yes. Dapat nating isalang-alang ang karapatan ng bawat tao na magpahinga. Huwag nating abusuhin ang ating katawan. Bigyan natin ang ating sarili ng sapat na oras na makapagpahinga at igalang ang oras ng pamamahinga ng iba dahil ang kalusugan ay mahalaga. Yes. So mga bata, mabasa natin ang isang halimbawa. Dumating ang tatay ni Nico mula sa maghapong trabaho sa konstruksyon. Napaupo siya agad sa silya para makapagpahinga muna. Kung ikaw si Nico, ano ang iyong gagawin? No? Teacher, no? Questions? Unsay buhaton? Ano ang iyong gagawin kung ikaw si Nico? So kapoy kay iyahang papa, no? Kay nagtrabaho. So kung ikaw si Nico, Teacher Janet. Dagan po magsaba-saba. No. Yes, ma'am, kung mahimo inigabot sa iyang papa. Ug ako si Nico, inigabot sa kong papa, ako ang tagaan siyang tsinelas, dayon tagaan baka nako siyang unan para makarelax siya tarong makapagpahinga siya ng maayos. Okay. So, importante na igalang natin ang oras ng pamamahinga ng tao sapagkat ang ating katawan ay kailangan din ipahinga. Mahalaga ang pamamahinga sa pangalaga ng ating kalusugan. That's right. Okay, so sa inyong gawain mga bata, pag-isipan at sagutin ang mga sumusunod na tanong na inyong makikita sa SLM para inyong maipakita ang paggalang sa pamamahinga ng iba. Okay. Stay tuned because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay mga bata, so dili na to kalimtan mga bata, makita na to sa ibabaw sa tong screen ang ikaduhang attendance markers. So don't forget. So isulat ninyo sa inyong SLM ang attendance marker na si babaw aron present sa to ang live karon adlaw. Okay. Okay, para sa atuang grade 5 science. Okay, nga adunay quantified competency, discuss the interactions among living things and non-living things in intertidal zones. Yes. Intertidal zones are also known as foreshore or seashores. Seashore. These are the portion of the shoreline that is above the water at low tide and underwater at high tide. It is the most versatile
versatile ecosystem because half of the time is submerged in water and half is exposed to heat of the sun. Okay, intertidal zone they tawag Okay, yan. so life in this area needs the ability to survive extreme conditions. One at low tide when it is exposed to the air, and the other at high tide when it is submerged in water Yes. or seawater. This area can include several types of habitat with various species, just like the shoreline of Tangub City and shoreline of Lanao del Norte. Okay, it is a unique home for many creatures and a few plants that serve as their feeding grounds of many fish, birds, and different organisms. Yes. The intertidal zone is located at the shoreline between the low and high tide zones. This is divided into two. Unsa man ang mga duha ka mga zone, Teacher Janet? Okay. One is the high tide zone and the second is mid tide zone. Yes. The high tide zone is covered only during high tides. This zone is very salty when the seawater goes back to the sea low tide. Pools of seawater are left to evaporate and it leaves salt. Yes. Ang mid-tide zone usab receives the heaviest wave. The organisms in this area are larger in size than those found in the high tide zone. Yes. O ba ni siya ang kasagarang naidag ko ang mga balod, no? Kaning zone. Okay, living things or biotic includes plants, animals, and microorganisms living in it. So, Teacher Annalyn, unsa po dining non-living things? Okay, so ang non-living things usab or the abiotic include waves, yes. the salinity, temperature, amount of sunlight, rocks, and the types of soil. Yes. Okay, so let us discuss the interactions of living and non-living things under intertidal zone. Yes. Okay, so makita niyo din sa inyong picture o dira sa inyong screen ang usa ka example sa intertidal zone. So tan-aw na to The rocky shows zonation. Yes. So tan-aw na to ang ilang interactions nga nahitabo din ha sa area. Okay. This is the interaction of algae and The rocks, I think. some organisms. Some organisms. Yeah. Okay, Teacher when Janet, thick algae exists in the intertidal zone, they help other organisms to stay hydrated, especially During hot weather. They serve as food to the other living things such as small fish. They serve as protection of other organisms such as mollusks. Algae become food to mussels, yes. crabs, and shells like punao. Intertidal zone hosts are sea stars, snails like suso, seaweed like guso, and algae such as kelp or lusay. Bacteria and some microorganisms have their own vital role in terms of cycling the nutrients and maintain a healthy ecosystem. Yes. Bacteria and some microorganisms become food of some microorganisms in the ecosystem. Okay. So tanaw na to ang ilahang interaction. This is now the interaction between some organisms and some Non-living things. Okay. Okay. The oysters or the talaba, also known as sisi, that can be eaten. Barnacles, another kind of sisi which cannot be eaten because some are toxic. Yes. Seaweed like spiral rock and bladder rock, some seaweeds are locally known as guso. Periwinkle, sihi, no? Yes, sihi. Limpets, turong-turong, mussels are locally known as amahong. Mono'y daghan sa tanggok, nasa no? to. Sea stars, crabs, and anemones hold securely onto rocks for survival. They can remain wet even if they are exposed to sun and wind and can withstand strong waves. So, bisag kusog kayo ang balod, dili yun sila ay matangtang. These organisms can adapt sudden changes in temperature, moisture, and salinity of water. Yes. Okay. So, mga bata, para sa inyong activity, adunay directions nga, discuss the interaction of living and non-living things below based from the illustration. Okay. So, mga kadto ang mga abuluhaton sa grade 5. Teacher na grade 5 science. Yes. Okay, mga bata, proceed ta sa grade 6 science, the same subject nga adunay competency.
explain how the organs of the nervous system works together using real-life situation. Okay, nakita sa ato ang screen nga adunay nervous system, no? Yes. The central nervous The central nervous system, which is composed of brain, spinal cord, the peripheral nervous system, and the peripheral nerves. Okay, Yes. so kanang nervous system is the system that controls, regulates, and coordinates body processes. It controls other parts of the body through receiving signals or stimuli from outside or inside the body. The body will then respond as to what the stimuli imply. Yes, that's right. Okay. It controls our thoughts, actions, and vital signs such as heartbeat and blood flow. It is responsible for the coordinating functions of the other systems of the body. So, ana ka vital ang role sa nervous system sa atong kinabuhi, teachers, as it directs all the voluntary and involuntary activities in the body. Yes. It's importante Murag guys. siya, kuan pa siya gyud ang micro, singanan sa cellphone. Mura siyang center sa ato ang Microchip. Microchip. Yes. Okay, so nga to ang nervous system has two divisions, the central nervous system and the peripheral nervous system. So the central nervous system includes the brain and the spinal cord that controls and coordinates the activities of the whole nervous system. Yes. And the peripheral nervous system is composed of nerves that connect the central nervous system to other parts of the body. It contains all the nerves outside the brain and the spinal cord. It carries impulses from the sensory nerves to the CNS and from the CNS to the motor nerves. Okay. That's CNS right. is central nervous system. Yes. Ang central nervous system is the control center of our body. Yes. So mao kaganina no nga mura siya. Siya nagkontrol. Nag-control gid siya. It controls the movements of tissues and directs the different organs in performing their tasks. Siya mao itig interpret sa lain-laing mga stimuli nga nakuan siyang sense organs received from the environment. Ug siya usab mao'y nag-control sa mental processes such as the memory storage and emotions. Yes. So, kuan ra gyud dapat unsay imandan sa atong utok nga mabay atong mabuhat. Yes. Yes. So the central nervous system. The first is the brain. Brain is the primary organ of the nervous system found inside the skull. It receives and interprets countless stimuli. So kanang brain di ay giputos na siya sa ato ang skull. Skull Mo na katong siya bagol-bagol. connecting. Ano yun? Kanayang kuan. Og sabi saya pabungo. So, Bungo. ang brain, naana siya mga party. Yes. No? So, there are three parts of the brain. One is the cerebrum. The cerebrum or the forebrain is the largest part of the brain. It is responsible for higher thought processes such as memory, judgment, and reason. It processes voluntary activities. Yes. So ang cerebrum pud usab mao ang responsible for different mental processes such as mathematical problems. Also, it receives and interprets messages. So dinha gid sa cerebrum mo interpret mo receive og mga messages. and Gikan sa iya interpret. sa atong mga senses. Yes, from the Sense organ and Yes. process all the information gikan sa lain-laing partes sa atong lawas ug mo direct sa gikinahanglan nga responses sa mao nga mga So, information. uday siguro na nung natay trabahoon, no nga manampiling ta kay siguro wala ning function. Wala ka ning lihok cerebrum. Yes, ma'am. Wala ka sabot unsay atong buhat. Kana bang dugay kay kaka-decide no kana bang yes. meaning naglihok pa si cerebrum. Wala pa gid siya nakakuan sa final decision. Oh. Okay, so Okay, unsa po ning cerebellum, teacher Annalyn? Okay, so ang cerebellum usab is the second largest part of the brain. So kaganina kato sa cerebrum that composed of 70% sa ato ang brain. Kani sa cerebellum mao siya day second largest part sa ato ang brain. It controls muscle coordination, maintains normal muscle tone and posture, and coordinates balance. Siya di ay no kanang Kung pagtindog, kung Yes. paglakaw, Siya ang mo nag-control. siya nag-control sa kung paglihok. kanang mga common activities like walking, jumping, dancing. So dinhi siya sa ato ang cerebellum. Unay trabaho ni cerebellum. Yes, ma'am. Yes. Okay mga bata, ang brainstem is the part of the brain that connects with the spinal cord. It controls the involuntary activities like digestion,
heartbeat, and breathing. It has three parts, namely the midbrain, pons, and medulla oblongata. O kanang dari sa ubos nga part ko. O lahi pod. Yes. Nana siya diri sabit sa ubos. So kaning diri sa ato ang midbrain. So naa din ha sa ato ang dadin hang ato ang midbrain, which is associated sa ato ang vision, Yes. sa hearing, sa motor control, and temperature regulation. So, kanang midbrain mo na siya ibabaw dapit dapit sa ato ang brainstem. Ibabaw sa ato ang ibabaw nga party sa ato ang brainstem. Okay. Then, ang pons usab regulates the rate of our breathing. Okay. Then, the medulla oblongata controls center of involuntary functions Yes. like breathing, blood circulation, heart rate, digestion, vomiting, hiccuping, and coughing. So kato gid ay nga tanan nga part sa atong brain no, aduna gid siya lain-lain nga functions. Yes. So lahi ang cerebrum, lahi pud sa cerebellum ug ang katong isang brainstem lahi-lahi sila. Na no nga mao dili lang mag-high blood ka na paralyzed di like isa ka parts ato ang brain na dili mo function. That's no? right, yes. Yes, ma'am. So ato gid ang ato Mao na. Yes, ma'am. Ingana ka vital ang ilahang mga role nga gihimo sa ato nga ang dili lawas. mabundak ang ato ang ulo. Yes, ma'am. Okay, so Okay. ang second nga part mao ang spinal cord. Yes. So ang spinal cord extends from the brainstem down to the buttock region. Yes, So, kaning nasa luyo, yes, no? sir, Yes. kung imuhang i-feel, kung Ni imuhang na-address i-feel sa dito imong likod. the spinal cord, yes. Gikan diri sa ato ang dapit sa Tangkog ay baba dre, yes. Yes. Sumpay siya sa Down brainstem, buttock. no? Yes, sir. Oh. Gikan sa brainstem pa ubos kita og siya. Then it protects the vertebral column. It allows signals to be sent from the brain to the other parts of the body and receives messages from the different parts of the body to the brain. Murag siya ang channel, no? Yes, sir. Para Yes, mga sir. ma-process kung unsay nabati sa atong mga sense organs, siya ang agian paingon sa Siya ang brain. agianan. Oo. Yes, okay kanino. So, ang spinal column protects a long and thick bundle of nerve tissues called the spinal cord. Kaning spinal cord. Oo. So, attached to the spinal cords are pairs of spinal nerves that connect the brain to the nerves in the different parts of The body. The spinal cord is connected to the brain Yes. stem Yes, through a Henry. hole. So naani buho ang ato ang base ato ang skull dinha mag-agi ang ato ang spinal cord. And then the various stimuli received by the different parts of the body are sent to the brain pinaagi sa Spinal cord. The brain then sends responses to the stimuli back to the muscles, tissues, or organs na involved by Yes. the way of the spinal cord. Yes, kung unsay mabati pananglit nga napasok ka, Yes. sumudagan way process ya agi dito sa spinal cord going to the brain then back to the imo dayong response sa dayon. Responses na dayon. Pagkanindot no. Murag ang mupasa adjuri gid agi sa spinal cord. Yes, Yes. ma'am, diha agi. Channel siya, channel Kaya siya. ang brain dayon katumulihok niya sa cerebrum. Cerebellum or Interpret dayon. Siya mo interpret kanindot. padulong dito sa imong lawas. Yes, ma'am. Yes. So, yun, Okay. perfect si God. Ing anak Okay, ka next ko ang slide. iyang amazing ang iyang gihimo. Okay, next is we have the peripheral nervous system. It is composed of the nerves that connect the central nervous system to other parts of the body. It contains all the nerves outside the brain and spinal cord. It carries impulses from the sensory nerves to the central nervous system and from the central nervous system to the motor nerves. Yes. Then, the neuron or the nerve cell is the functional unit of the nervous system. Yes, kanang mga gagmay nga makita nato sa kuano, sa mga pictures. Okay, so naay mga types of neurons. So mao kanang sensory neuron, the motor neurons, and the interneurons. Yes. So the sensory neurons carries messages from the receptor organs such as skin, eyes, ears, nose, and tongue to the nerve centers. Okay, then the motor neuron receives information from the nerve centers and transmits it to the effect or organs such as the muscles or glands. Yes. What is the interneuron, Sir Ronil? Yes, the interneurons are found only the central nervous system, such as the brain and spinal cord. They connect a sensory neuron to the motor neuron. Okay, so ing ana kakuan ilang mga trabaho, sir. No? So karon, let us discover how the nervous system works using real life happenings. Okay, so Okay. na situation din hang ato ang mabasa sa SLM.
So when you hold a hot cup of milk, sensory neurons in your hand transmit signals to the brain that the cup is hot. Your brain, specifically the cerebrum, processes that information. The processed information will travel through the peripheral nerves to the motor neurons. The motor neurons will then signal the effector gland or organ, such as the muscle of the hands, that you must put the cup back. Yes. Okay, so let us try to explain how this works. So in explaining how the nervous system works, we may use these steps. So Yes, the natay steps. steps sa pag-explain. 1. State the given real-life situation. Second, relate how the central nervous system works in the particular situation. And the third, state how the body responds. 4. Connect your answers to form an explanation on how nervous system works. Yes. Okay. In explaining how the nervous system works, we may use these steps. So first is state, as you have said a while ago, that the first is state the given real life situation. So the answer there is when you hold a cup of coffee. Of course, init siya, no? Ang gunita ni mo. The given real-life situation is stated in the first line of the sample situation given. These are common day-to-day life experiences that we usually do every morning. Yes. Okay, unsa ang ikaduha nga step, teacher, as well as the answer, teacher? Okay, so second step is relate how the central nervous system works in the particular situation. So ato ditong gikuano kaganina dito, coffee ang ato ang gigamit di adto dili ang milk. So the sensory neurons, so ang answer, the sensory neurons in the hand transmit signal to the brain that the cup is hot. The brain processes the information, and then through the peripheral nerves, the processed information will travel going to the motor neurons. The motor neurons will signal the effect or organs such as the muscle of the hands. Yes. Okay, in the above sample situation, the stimulus stated is holding a cup of hot coffee. In relating how the central nervous system works, state the flow on the processes from the given stimuli to the receiving organs. Yes. Okay. Then, 3 is state how the body responds. This is the third step, no? Yes. State how the body responds. The answer, put the cup back. So mao na to siya. That is the stimulus already, that there is a corresponding response. Yes. And every Response. stimulus, there is a corresponding response. In above sample situation, putting the cup back is the response of the body as one touches a cup of hot of coffee. This is the body's reaction to the stimuli after the brain processes the signal or the stimuli. Okay. So, the final step is, the fourth is, connect your answers to form an explanation on how nervous system works. This is, mao ni ang mahitabo sa explanation na dayon teachers from the answers. Okay, unsa antong pag-answer ana teacher Annalyn? Okay, so sa ato ang i-connect to tanang mga answers nito kaganina sa step 1, 2, and 3. So, mauna ni siya. When you hold a hot cup of coffee, the sensory neurons in the hand transmit signal to the brain that the cup is hot. The brain, specifically the cerebrum, processes the information, and then through the peripheral nerves, the processed information will travel going to the motor neurons. The motor neurons will signal the effector organs such as the muscle of the hands to put the cup back. Yes. Okay. So, Teacher Janet, atong activity. For your activity, explain how the nervous system works during this real-life activity. Okay. Stay tuned because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Yes. Okay, so ari na sa atong grade 6 araling panlipunan. Nga dunay quantified competency natatalakay ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones sa bansang Pilipinas. Yes. Okay. Bakit kaya tayo sinakop ng mga Hapon, ma'am and sir? Ma'am. Okay, so isa lamang ang layunin ng Hapon sa pagsakop ng Pilipinas. Ito ay ang makontrol ang ekonomiya ng Silangang Asya. Isang malaking bahagi ang pagkamit ng kanilang malaking hangarin, ang imperialismo. So nais nilang ipatupad ang hangaring ito sa isang malawak na programa, ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Naglunsad ng iba't ibang mga bagong patakaran ang mga Hapones sa Pilipinas sa larangan ng industriya, edukasyon at panitikan. Okay. So, meron tayong mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones. Ang una nito, sa larangan ng industriya at pangkabuhayan, iniutos nila ang pagpapatanim ng mga bulak, pagpapagawa ng mga alkohol mula sa tubo, pagdadagdag ng mga kaalaman sa larangan ng industriya ng tabako, abaka, niyog at pagmamining. Ipinakilala rin nila ang mga kaalaman sa pagninegosyo tulad ng pagbili at pagtitinda ng mga kasangkapan. Okay, at meron ding pagpapatanim sa mga bakanting lote. At meron din sa programang pang-edukasyon, isinulong nila ang pagkakaisa ng mga Asyano laban sa kulturang kanluran. Okay, sa larangan naman ng panitikan at sining, pinayaman ng mga Hapones ang panitikang Pilipino, ngunit pansamantalang pinatigil ang gawaing sining. Yes. So, narito ang mga resulta ng mga pananakop ng mga Hapones. Ano ang una, Teacher Janet? Okay, ang una, natutunan ng mga Pilipino ang pag-aalaga at pagparami ng mga isda, hipon at mga bibe. Yes. Kaya na-impluwensyahan din ang mga Pilipino ng mga pagkain tulad ng noodles, tempura at sushi. Yan, dinigikan, no? Ng mga noodles. Ng sushi, no? Okay. Natutunan din ang paggawa ng origami at ng ikebana. Origami. Okay. Paggawa ng mga arkitektura tulad ng templo ng Budismo. Yes. Number 5, pagiging bukas ang kamalayan at pagtangkilik sa teknolohiya tulad ng karaoke, videoke, game console at camera. So dito day gasugod ni sa ilang mga Hapones. Daghan day kay tanong nakuha. Pero nindot mo ba magkanta-kanta gun Ah, oo. Okay, so nandyan din. no? Nandyan din ang paggawa ng kasangkapan at armas at natutunan din natin ang pagsuot ng bata di banyo. Sa bata di banyo. Batrag siguro. Batrag. Yeah. Yes. Oo. Then, meron ding pagyukod sa kapwa bilang tanda ng paggalang. Good morning. Good afternoon. Yun ang ginagawa natin. Yes. Number 9 is nakilala ang panitikan tulad ng kwento, dula at alamat. Sumuni sa panahon sa mga Hapones. Okay. So, mabasa sa ilang SLM Nasa ang SLM. halimbawa. Yes. No? May mga halimbawa. Okay. So, sa pagpapaliwanag mga patakaran, ipinatupad ng mga Hapones, kailangan nating gawin ang mga sumusunod. So, una, ilahad ang patakarang ipinatupad ng mga Hapones at ilarawan ito. Pangalawa, ibigay ang mga magaganda at masasamang idinulot nito sa mga Pilipino. At ang pangatlo, syempre, pagdugtungin ang mga ideyang nabuo upang mailahad ang pagpapaliwanag. Yes, adun na lang may tatlong steps, no? So, okay, proceed tayo sa gawain nila. Mga bata, makikita o mababasa nyo dyan sa inyong self-learning materials ang gawain na may panuto na ipaliwanag ang patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Hapones at ang naging resulta nito. Okay. So adunay ikatulong attendance marker sa ibabaw sa ato ang screen mga bata. Tan-awan ninyo og isulat sa inyong SLM para present kita sa ato ang live karong adlaw. Okay, maukad to ang atong mga leksyon karong adlaw at ang iusab ninyo ang programa para sa senior high school karong alas 11. Yes, atong pasalamatan ang nagpaluyon ining atong programa ang atong Schools Division Superintendent Dr. Agostinis Isepi, and also sa atong executive producers, producer, technical team, learners, of course, teachers, ug sa tanang mga viewers hangtod sa sunod higayon ug samang oras. Ako si Teacher Ronel. Ako si Teacher Janet. Ako usab si Teacher Annalyn.
O kami moingon, ang batang kugihan mutuon, adunay maayong kaugmaon. Bye! TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program, crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub.
Good morning, Tanggub, and to our senior high school learners who are currently watching us now live via Facebook page, Debet Tanggub at Astral Academy Cyber School. Good morning, I am Teacher Cherilyn from Bungabong National High School. Good morning, learners, and to our YouTube subscribers, teachers, parents, administrators, good morning. I am Teacher Mary Ann from Pangabuan Integrated School, and we are your teacher facilitators for today. So today, Teacher Ann, is a beautiful day to learn and to share ideas with our dear learners, right, Teacher Ann? That's right, Teacher Chai. Because today we will take a short recap about our previous topic, which is the 21st century literature from the Philippines and the world, with the learning competency to identify representative texts and authors from Asia, North America, Europe, Latin America, and Africa. So talking about the world literature, Teacher Ann, what do we mean by world literature or the word itself, literature? So when we say word literature, Ma'am Chai, it talks about the totality of all national literatures. So it is the cultural heritage of all humanity. So in studying world literature, it helps us understand the life of different people all over the world, forms and masterpieces. So kung sa Philippine literature na atay mga notable writers in the world literature also, we also have those notable writers from Asia, North America, Europe, Latin America, and Africa. So why is it important, Ma'am Chai, nga to silang ila-ilahon ang mga writers from that country? It is important to know them, Teacher Ann, because it represents not just the country where they came from, but also through their written works, it represents who they are and their works also. So that's right, Teacher Chai. So here are some notable writers in Asia. First, we have Tan Tuan Ing. So Tan Tuan Ing was born in Penang and lived in various places in Malaysia as a child. So he studied law at the University of London and later worked as lawyer in one of Kuala Lumpur's most reputable law firms in 2016. He was an international writer in residence at Nanyang Technological University in Singapore. So that is Tan Tuan Ing from Asia. And we also have Jit Thayil. Jit Thayil was born in 1959 in Kerala. And he's an Indian poet, novelist, librettist, and musician. He is best known also as a poet and the author of 4 collections. So these errors are correct. Tranquibar in 2008, English 2004, Penguin India, Ratapalax Press, New York 2004, Apocalypso or Arc in 1997, and Gemini or Viking Penguin in 1992. And we also have Naomi Munawera. So Naomi Munawera is famous writer from Sri Lanka, and one of her famous works is the novel Island of a Thousand Mirrors, which represents her and her experiences in Sri Lanka. So kani siya nga novel atong kuan og representative text, Teacher So Ann. makwatag lines from this novel, Ma'am Chai. So we have here the lines, but there are also nightmares over and over. I dream of a small house, a glittering lagoon, and a young girl. She stands before me in her large bruised eyes. Do not leave mine. I see the grenade stuck like extra breast under her own. I wake trembling and her eyes stays with me for hours. So that is the one of the lines from the novel of Munawera. So usa kahay nag-represents ato niya, yes. Teacher Ann. So from that line, it represents nightmare and war. So nightmare and war kay naa pa lang sa linya, di ba? Katong there are also nightmares over and over as I dream of a small house in a glittering lagoon. And it also represents emotional resonance of cultural heritage, heartbreaking conflict, and deep family bonds. So those are from Asia. Asia. Now we have the notable writers in
North America, we have Sarah Gruen, Jonathan Safran Foer, and Margaret Atwood. And we also have notable writers from Europe. First, we have Ian McEwan, Zadie Smith, David Mitchell. So David Mitchell Mamchai is an English novelist, is known for his frequent use of intricate and complex experimental structure in his work. So in his first novel, Ghost, written in 1999, he uses 9 narrators to tell the story. So taas ka siya, Teacher Ann. Yes. Okay, naggamit siya og 9 narrators. And we have here lines from the novel Ghost, written. A weapon men use against women is the refusal to take them seriously. So, based from that line, Teacher Ann, unsa kahay nag-represent niya sa text? Yes, so based from that line, Teacher Chai, it represents men, women, women and men, women's inspirational. So if you are in your life viewed from the outside, it's like a book you are reading. It is faith all the way. It represents chances or faith in life. So Ghost Written Mamchai is a chain of events that affect lives on several continents. And we also have notable writers from Latin America. We have here Isabel Allende Leona. So who is this Isabel Allende Leona, Teacher Ann? Isabel Allende Leona is a Chilean-American novelist. She has written novels based in part on her own experiences, often focusing on the experiences of women, weaving myth and realism together. Her best-known works include the novels The House of the Spirits and The City of the Beast. So she has written over 20 books, Mamchai, that have been translated into more than 35 languages and sold more than 67 million copies. So we also have here the lines nga naa sa yaang gibuhat, Teacher Ann. On top of exploiting their labor, Esteban exploits all of the young girls of the peasant families, notably Pancha, for his sexual satisfaction. So based from the lines, Mamchai itself, it's about experiences of women, especially if they are from a low-grade family. So kung gikan ka sa low-grade family, Teacher Ann, or kaya kayanan ra ka Yes, og ang discrimination mo na iyahang mo'y makita atong lines nga ato ang Esteban. And we also have other writers from Latin America like Gabriel Garcia Marquez, Mario Vargas Llosa, Patricio Pron, and many more. We also have writers coming from America, Teacher Ann. Africa. So we have Chimamanda Ngozi Adichie, and then Aminata Forna, Nadine Gordimer, Ben Okri, and many others. So mo to sila ang mga famous writers from that country, Ma'am Chay. Pero napad yung mas daghan pa nga mga writers, Ma'am Chay, di ba? Yes, Teacher. And more discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na magpipipina, ipipina, ipipina, halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na magpipipina, ipipina, ipipina, halika na, mag-aral na, ipipina, 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 ipipina.
we are back Still here in Astral Academy Cyber School. So now learners, for your activity, you're going to do an online research on a noteworthy writer and his or her contribution to the society relative to his or her work. But this time, Teacher Anne, They will going to choose one from the list of authors mentioned. It may also be nice to write about an author who has a little online presence but have made significant impact to the lives of his or her readers. So make sure, learners, that your feature provides the following informations. We have the background of the author, a short overview of the author's literary works, in which you are going to identify representative texts from your chosen literary piece from those well-known authors. so take note, students, you're going to give the background author and a short overview of the author's literary work. So in line with that, we have here the rubrics. So performance areas, we have the content. Article has specific central idea that is clearly stated in the opening paragraph, appropriate concrete details. So we have here very good, Yes. 10 to 8. And for good, 7 to 5. Central idea is very non-supportive to the topic lack of focus. And for needs improvement, 4 to 1, unable to find specific supporting details. And we also have organization for the performance areas. You can have a very good score or 8 to 10 score if the article is logically organized and well structured. Good or 5 to 7 if writing somewhat disagrees from the central ideas and needs improvement. So 1 to 4 if the central point and flow of article is lost, lacks organization and continuity. And we also have the research. Very good ka if you cited research information. Introduce personal ideas to enhance article cohesiveness. Good if some research of the topic was done but was inexclusive to support the topic. Cited information was vague and needs improvement if you did a little or no gathering of information on the topic and did not cite the exact information. And we also have style for the performance areas. So you can have a very good score if the writing is smooth, coherent, and consistent. And then good if the sentences are varied and inconsistent with the central idea. And then needs improvement if it is lacks creativity and focus and related word choice to central idea. And lastly, we have the mechanics. Very good if the written work has no errors in word selection and use of sentence structure, spelling, punctuation, and capitalization. For good, written work is relatively free of errors in word selection and use, sentence structure, spelling, punctuation, and capitalization. And for needs improvement, written article has several errors in word selection and uses. Yes, so that is the rubrics, Ma'am Chai, for for giving the score Sa score sa sa ilang ilang buhaton activity. nga activity. Yes. And attendance marker. First attendance marker For the grade 11 students, senior or high senior school students. And natay pasalamatan, Teacher Anne. Yes, so we would like to say thank you or Pasalamat. Pasalamat, Ma'am Chai, to our Executive Producer Sir Gas Sipi Sepi, and the production team, learners, and this has been your teacher, Teacher Chai from Bungabong National High School. And I am Teacher Mary Ann from Pangabuan Integrated School. This is Astral Academy Cyber Cyber School. School. Bye!